Chen Haisheng, lumabas ka rito ngayon din. Huwag kang magkunwaring wala ka roon. Buksan mo agad ang pinto. Personal na dumating si Boss Zhao para maningil. Kapag hindi mo pa binuksan ang pinto, ako mismo ang magwawasak nito. Sandali, parating na, huwag mong sipain. Masasira ang pinto. Ano ang kinakalikot mo riyan? Wala nang pambayad sa utang tapos nagmamatapang pa kayo. Naghihintay sa labas si Boss Zhao sa lamig. Zen, Neng. Bumangon ka agad dyan sa sahig. Pumarito kami para maningil ng utang. Hindi naman kami pumarito para mamasyal. Boss Zhao. Wala rito si Haisheng. Umalis siya para mangutang. Maaari po bang palawigin ninyo ng 2 araw? Neng, mangungutang na naman, pambihira ka. Noong 1 buwan, ginamit ninyo na ang palugit. Ako si Zhao Shato, may-ari ng bilihan ng isda. Marangal ang negosyo ko. Kapag may pinatay, may kabayaran. Kapag may utang, dapat magbayad. Matandang tuntunin na iyan mula pa noong unang panahon. Tama ba ang sinasabi ko? Opo, tama po kayo. Pero, Boss Zhao, ang pamilya namin ngayon ay talagang wala nang maipangtustos kahit sa palayok, Kawawa naman kayo. Tumakas si Chen Haisheng para umiwas sa utang. At iniwan ang asawa niyang humarap sa gulo. Sino ang makapagsasabing hindi? Ang perang ipinahiram ni Zhao Shato ay hindi basta-basta kayang hiramin ng kung sino. Tubo ng tubo ang interes. Narinig kong may utang si Chen Haisheng na 300 yuan. 300 yuan. Ang baboy sa bilihan ng karne ngayon ay 7 mao lamang bawat kalahating kilo. 300 yuan iyon. Kahit tibain ang 2 lumang bahay na putik ninyo. At ibenta ang mga ladrilyo, hindi pa rin sasapat kahit pambarya. Kayong mga tagalabas, kumakain lang ng labanos at nakikialam sa hindi ninyo problema, ano? Kapag ako, si Zhao Shato, ang kumikilos. Kailangan ba kayong makialam at magdaldalan dito? At Zen, narinig mo ba? 300 yuan, hindi biro ang halaga. Kung hindi mo mailabas ang pera ngayon, saan ko itatago ang aking dangal? Boss Zhao, maawa naman po kayo. May kalahating sako pa kami ng harina ng mais. May 2 inahin din kaming nangingitlog. Kunin na po ninyo lahat. Kalahating sako ng harina ng mais. 2 payat na manok. Sa tingin mo ba mapapababa niyan ang utang? Ang ibig kong sabihin, ibenta man ninyo lahat ng sirang gamit sa bahay. Hindi pa sasapat kahit sa interes ng 1 araw. Boss Zhao, nakikiusap po ako. Basta bigyan ninyo lang po kami ng pagkakataong mabuhay. Maglilingkod ako sa inyo na parang kalabaw at kabayo. Babayaran ko po ang utang na ito. Kalabaw at kabayo, ha? Sa payat mong katawan, gaano karami ang kaya mong gawin? Pero mabuti ang puso ko. Narito ang kasulatan, may sulat at pulang tatak. Si Chen Haisheng, kagabi sa mesa ko sa sugalan. Ay siya mismo ang pumirma rito. Ano ito? Kabuang utang 300 yuan. May palugit na 3 araw. Kung hindi niya kayang magbayad, ipinaubayan niya ang asawa niyang si Zen kay Zhao Shato. Magtrabaho sa bilihan ng isda upang bayaran ang utang. Bayaran ang utang, ipinambayad niya ako sa inyo. Neng, mas maganda lang pakinggan ang magtrabaho sa bilihan ng isda. Sa totoo lang, ang ibig sabihin niyan ay pupunta ka sa bangkang aliwan upang pagsilbihan ang mga among galing sa ibang lugar. Sa kalagayan mong iyan, sino ang tatanggap sa iyo? Sa pag-aantay na iyo ng 3 o 5 taon. Ang utang na 300 yuan na ito, ayos na. Hindi pwede. Hindi ganyan si Haisheng. Hindi niya ako ipagbibenta. Tigilan mo na ang iyak mo. Nandito ang thumbprint. Makakatakas ka pa ba? Dali, pumasok ka at linisin ang bahay. Isama mo ang ilang damit. Hindi ako aalis. Kahit kailan, hindi ako pupunta sa lugar na iyon. Sinisikipan ninyong masyado ang landas ko. Sinisikipan ang landas. Nagdala ako ng promissory note sa komuna. Kailangan kilalanin din ito ng komuna. Itong papel na may itim na sulat. Si Abiao at Ergao ang nanghila ng tao. Bitiwan mo ako. Kayong mga hayop, bitawan ninyo ako. Haisheng, Chen Haisheng. Ako ang unang nagsabi niyan. Siya ang may utang, pero siya pa ang gustong kunin ang asawa niya. Talagang walang silbi. Pakawalan ninyo ako, mga kuting. Walang takbuhan ang inutil na sugarol. Nagtatago ka lang pala sa loob ng bahay. Nagpapanggap na pagong. Lumabas ka na, Haisheng. Ang manugang mo ayaw talagang umalis. Dali, turuan mo siya ng tamang asal. Haisheng, lalaki ka pa rin ba o hindi? Nagtatago na, hindi na lumalabas. Nandito ang resibo. Kung hindi mo mailabas ang pera, aalisin ko na siya. Sabi ko na, ilayo ninyo ang maruruming kamay ninyo. Kunin ninyo sa asawa ko ang ipinangako ninyo. Anong klase kang tao? Hindi ako bibitaw. Ano nang gagawin mo sa akin? Putol na. Ay, naputol. Mababasag na ang braso. Ay, bitawan mo. Ano ba, bilisan mong bumitaw. Buwisit, sugarol ka pa lang nang aambang manakit ka na. Talagang itatama kita. Naku po. Kailan pa naging ganito kagaling si Haisheng? Parang nakakita ng multo. Dati, kahit magsalita man lang.
Hindi ka man lang makapagsalita ng malakas. Duwag na duwag. Ngayong araw, kumain ka yata ng tapang ng oso at leopard. Hai Sheng, ikaw. Pasensya na, Zen. Noon, ako ang gulo. Mula ngayon, poprotektahan ko kayo. Walang pwedeng bumangga sa inyo kahit isang hibla ng buhok. Tay, ang galing mo. Si tatay nakapagpatakbo pa ng masasamang tao. Hai Sheng, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano nang ginawa mo kagabi? Hai Sheng, ang laki naman ng loob mo. Ginalaw mo pa ang tao ko. Ayaw mo nang magkalat sa mangingis ng baryo, ano? Boss Zhao, ilabas mo ang resibo. Noong isang araw, lasing na lasing ako. Sino ba ang makakaalam kung totoo iyon o hindi? Nag-setup kayo para gipitin ako. Pandaraya. Ikaw, pulubi ka, hindi ka pa karapat-dapat. Sige, ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Idilat mo ang mga mata mong parang aso at tingnan mong mabuti. Iyan ba ang thumbprint na nilagay mo? Patunay na isinangla mo ang asawa mo, laban sa langit at lupa. Ano nang ginagawa mo? Isauli mo sa akin ang resibo. Sabi mo, utang ang basurang papel na ito. Hai Sheng, nababaliw ka na ba? Hai Sheng, ikaw, anong? Sinisira mo ang resibo ko. Hanapin ninyo siya. Abiyaw, hinalugog ka ng 2 aso. Punit-punit na ang mga baraha. Inaamin ko ang utang. Pero ang utang kong pera, ako si Hai Sheng. Bawat sentimo ay babayaran ko. Pero tandaan mong mabuti, 3 araw. 3 araw lang. 300 yuan, ako si Hai Sheng, pati puhunan. Ilalapag ko sa mesa mo. Ha, 3 araw. 300 yuan, magnanakaw ka ba sa komuna? Kahit ubusin mo ang tubig sa dagat na ito, hindi ka pa rin makakakuha ng 300 yuan. Ako na ang bahala sa pera. Pero kapag may nangahas pumasok sa bakuran ko, o man lang sumaling daliri sa asawa ko, ganito ang magiging kahihinatnan niya. CJ, Hai Sheng. Ngayon, si Boss Zhao ay magbibigay daan sa iyo. 3 araw ang palugit. Kapag kulang ang 300 yuan, isasama ko ang asawa mo. Baliin ko ang 2 paa mo at ipakain ka sa mga alimango. Patay tayo, patay tayo. 3 araw, 300 yuan. Kahit diwata, hindi makagagawa niyan. Ibig sabihin, 3 araw na lang ang buhay niya. Zen, napakamalas mo sa buhay. Napangasawa mo ang lalaking walang kwenta. Tama na, umalis na tayo. Pagkaraan ng 3 araw, saka kaiiyak, Hai Sheng. Hai Sheng, kanina mo kasi. Pinagalit si Boss Zhao. Pagkaraan ng 3 araw, ano ang ipambabayad natin? Zen, tumingin ka sa akin. Dati walang kwenta ako. Hindi ako naging mabuting tao. Nasangkot ako sa sugal at kung ano-anong kabulukan. Pinahirapan ko kayong mag-ina. Ano namang silbi ng pagsasabi mo niyan? Ikaw ang pumirma sa kasulatan. Talaga bang ibibigay mo ako sa mga mangingisda? Hindi ko gagawin iyon. Lasing ako noon at pinagtripan nila ako. Ako si Hai Sheng, kaya kong gawin ang lahat. Maliban sa pagbenta ng asawa ko. Kung ganoon, saan ka kukuha ng 300 yuan? Wala nang ang kahit isang butil ng bigas sa bahay. Ako na ang mag-iisip ng paraan sa pera. Napakalawak ng dagat na ito. Hindi ako naniniwalang ako si Hai Sheng ay hindi makakahango ng 300 yuan. Manghango ng pera. Napakaraming veteranong mangingisda sa nayon. Sino ang nagsabing makakahango ng 300 yuan sa 3 araw? Nilambat ay hindi mo maayos gamitin. Isugal mo ang buhay mo sa paghango. Nanay, huwag kang umiyak. Ang tapang talaga ni tatay kanina. Napalayas niya ang lahat ng masasamang tao. Siguradong kikita si tatay at mabibili ka niya ng karne. Bunso, mabait ka. Pangako ni tatay sa iyo. Araw-araw kitang pakakainin ng karne. Hai Sheng, ano bang nangyari sa iyo ngayon? Parang ibang tao ka na. Kapag nasukol na ang isang tao, kailangan niyang magising sa katotohanan. Zen, magtiwala ka sa akin kahit isang beses. Kahit ngayon lang. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Matagal nang naibenta ang lahat ng maaaring ibenta sa bahay. At isinangla mo na para may pera. Pati iyong sirang palanggana, hindi mo pinalampas. Humanap ka ng mapagkakakitaan. Pera lang ang gusto ni Boss Zhao. Kailangan kong maghanap ng pera. Maghanap ng pera, saan ka kukuha? Bukod sa paglalaro ng baraha. Ano pa ba ang alam mong gawin? Kahit basagin mo ngayon ang kaba na ito, wala ka pa ring mahuhugot na kahit 3 bakal na baryang tanso. Noon, kapag nangingisda sa dagat si Lolo, may dala siyang isang lumang kagamitan. Natatandaan kong nakatago iyon sa ilalim ng nasa pinakailalim ng kahong ito. Kapag nahanap natin ito, maliligtas ang pamilya natin sa gutom. Mga gamit ni Lolo. Mahigit 10 taon nang patay si Lolo. Bulok at luma na ang mga iniwan niya. Huwag kang magpakaloko, ayos ba? Nahanap ko na. Ito nga. Zen, tingnan mo. May salaming pangsisid. Sisisid ka ba? Nababaliw ka na ba? Gaano ka nakatagal hindi sumisisid? Sa katawan mong iyan kapag sumisid ka, diretso kang lulubog sa ilalim. Mapa ito ng dagat. Sa tulong ng mapang ito, nakilala ni Lolo ang dagat noon. Dito sa karagatan natin, natuklasan niya ang sikreto. Tingnan mo ang mga guhit dito.
Dito sumisisid ang mga tao sa loob ng pagsisid. Ang mga itim na bilog na ito ang grupo ng mga bahura sa ilalim. Ipinapakita rito kung aling lagusan ang pasukan. At kung alin ang labasan. Ang mata ng Agos, pupunta ka sa mata ng Agos. Hindi maaari, talagang hindi maaari. Hindi ka pupunta roon para kumita ng pera. Pupunta ka roon para magpakamatay. Marami na sa nayon natin ang namatay roon. Kulang pa ba ang mga biktima ng mata ng Agos? Bakit nawala ang binti ni Bulagwang? Bakit namatay ang panganay na anak ni Pilayli? Kahit buto niya, hindi na nakuha. Dahil hindi nila naunawaan ang agos ng tubig. Malinaw na malinaw ang mga guhit sa mapang ito. Napakalinaw ng lahat ng nakaguhit dito. Malinaw na malinaw ang mga palatandaan. Kapag humuhupa ang tubig, humihinto ng kalahating oras ang agos sa ilalim. Kailangan lang kalkulahin ng tama ang oras. Sisisid ka kasabay ng lagusan ng tubig. Sa ilalim, napakalalaki ng mga sikokomber at abalon. Mas malaki pa sa kamao ang mga iyon. Isang lambat lang ang ihagis mo. At mababayaran na ang kalahati ng utang natin. Hindi kita papayagang pumunta. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon. Hindi kita hahayaang lumabas sa pintong ito. Hindi natin kayang bayaran ang 300 yuan. Kahit ano pa, gagawa tayo ng paraan. Mas mabuti na iyon kaysa malunod ka roon. Sa lugar na kumakain ng tao. Tama na ang kalokohan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Zhao ngayon? Kapag hindi ako nakakuha ng pera, ipapadala ka niya sa barkong paroroon sa bahay aliwan. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Hindi ako papayag. Huwag kang umalis, tatay. Samahan mo si Nanan, tatay. May masasamang tao sa labas. Makinig ka kay tatay, Nanan. Pupunta si tatay sa dagat para manghuli ng malalaking isda. Ibebenta ko ang huli at bibilhan kita ng karne. Mabait ka at maghintay ka rito kay tatay. Chen Haisheng. Kapag lumabas ka sa pintong ito ngayon, tatalon ako sa balon. Tumalon ka kung gusto mo, wala kang ang lakas ng loob. Kailangan mong mabuhay para protektahan si Nanan. Ikandado mo ang pinto. Kapag nagpadala ng mga tao si Boss Zhao para kumatok, huwag mong bubuksan. Bago dumilim, tiyak na makakabalik ako dala ang pera. O hindi ba ito ang batang amo ng pamilya Chen? Imbes na manatili sa bahay at yakapin ang asawa. Tumakbo ka rito sa mata ng Agos para magpahangin ha. Siguradong pinilit ka ni Boss Zhao hanggang sa mawalan ka ng lusot. 300 yuan, wala ka nang mapupuntahan ngayon. Pumunta ka rito para magpakamatay, ano? Isara ninyo ang mga bibig ninyo. Bilisan ninyo, ilahin ang lambat at umalis kayo. Maya-maya, paliliguan ko kayo ng tubig dagat. Sino ang minumura mo? Bakit? Pinilit ka ba ni Boss Zhao? Pumunta ka rito para kitilin ang buhay mo. Sarili mong kagagawan iyan. Sino ang nagsabing 3 ang kukunin ko? Kinuha ako para magdala ng swerte. Ang pagkuha ng swerte dito sa mata ng Agos. Akala mo ba ako ay palamuti lang dito sa ilalim? Ang mga itim na bato ay ginto pala. Kayang punitin ng Agos na ito ang tao na parang pira-piraso. Huwag kang magyabang kung walang basehan. Kung makakahuli ka dyan ng isang hipon, pareho ang apelyido natin. Kung kapangalan kita, hindi ibig sabihin ay kulang ako sa anak. Buksan ninyong mabuti ang mga mata at tingnan. Nakatali ka pa sa bato, baliw ka na ba? Itali mo ang bagay na ito sa pagbaba sa tubig. Gusto mo lang pala lumutang pero hindi ka makaasenso. Alis na, wag na kayong tumingin. Mabubuking ang batang ito mamaya. Kailangan pa rin tayong pumunta sa komuna para magtala. Ang sama ng timpla. Huwag kang umalis. Iwan mo dyan para may ebidensya ako. Talagang nagwala ang batang ito, ayaw na yatang mabuhay. Tapos na, talagang tapos na ito. Ang buhawi sa mata ng Agos ay kaya. Hilahin ng tao pababa hanggang sa kailaliman. Hindi na siya makakalabas. Lumabas na siya. Aking mahal. Ang lola ng kapatid ng asawa ko, nakakita na raw ng multo. Talagang hindi ito aabot sa ganitong sukdulan kung buhay pa siya. Ano ba yung bagay na iyon? Isang malaking bag na maitim. Wala na si boss. Hindi ako palalampasin ng dagat na ito. Naku, poong may kapal, itim na kasagsagan ito. Mayroon pang napakalaking abalon. Ang nakakakita ay may bahagi, Chen Haisheng. Kumita ka. Bigyan mo naman ako, kuya, ng ilang piraso para matikman. Ang dami nito. 10 taon na tayong nangingisda sa tahimik na loob. Hindi pa rin tayo makabuo ng isang lambat na ganito. Lumayo kayo. Ito ang perang ipinalit ko sa buhay ko. Sino ang tatanggi kapag hinawakan? Ibaba ko na siya para pakainin ang isda. Ngayong araw na ito. Mas mabuting tikom ang bibig ninyo ng husto.
Kung sino man ang maglakas loob na pumunta kay Zhao, puputulan ko ng dila sa harap ng mga tao. Binalatan ko siya ng buhay. Boss. Kargamento. Basang-basa at mabaho. Nadumihan mo tuloy ang buong lamesa. Anong klaseng basura ang nakalagay dyan? Anong klase bang paninda iyan? Hindi maganda ang kita nitong mga araw na ito. Ayaw ko ng pangalawang klase. Ay, napakalaking itim na kasagsagan pala. Magandang paninda. Hindi naman masama ang laman. Pero medyo madilim at mabigat ang kulay. Mukhang hindi nagaanong sariwa. Laojin, kung ang mga perlas mo ay walang silbi, wag na lang hukayin. Ang panindang nakuha lang mula sa tubig ng mata ng agos. Sa loob ng kalahating minuto ay nahuli na. Sinasabi mong hindi sariwa. Ang paninda sa mata ng agos ay parang karaniwang sea cucumber lang. Ganun ba? Isinasaalang-alang ko na lang na magkababaryo tayo. Ang buong bag na ito ay kukunin ko na. Bale 15 yuan. 15 yuan ay hindi rin maliit. Sapat na para makabili ka ng ilang dosenang kilo ng pansit. Bilisan mo at kunin ang pera, umalis ka na. 15. Iwan mo na lang dyan para makabili ka ng sariling papel na pera. Hindi ko na ibebenta ang panindang ito. 20 yuan bawat gin. Hindi bababa sa 8 gin ang bag na ito. 160 yuan, isang kusing na bawas wala. Kukuha agad ako. Sa panlibong sangkainan sa bayan. 160 yuan, baliw ka na ba? Nang iisahan ka na naman ng kapwa mo. Maniwala ka, ipapahinto ko ang pagkuha mo ng mga paninda. Subukan mong pigilan ang mga iyon. Wala akong sapatos ngayon, pero hindi ako natatakot humarap sa inyo. Sino ang maglalakas loob humawak sa mga paninda ko? Bubutasin ko muna ang ulo niya. Pare, kumalma ka muna. Ang laki ng ulo mo, ang baho pa ng bunganga mo. Huwag mo siyang patulan. Pare, sobra naman ang taas ng presyo mo. Kahit kunin ko ito, wala rin akong kikitain. 100 unit, 100 unit. Timbangin na natin agad. Ang 150 na ang pinakamababang presyo ko, Laojin. Ibebenta mo naman ito sa mga amo sa syudad. Kaya mong ibenta ng hindi bababa sa 300. Huwag mo akong gawing tanga. Sige, 150 na, 150. Malupit ka rin pala, bata. Malaking ulo, pagkatapos timbangin, kunin mo ang pera. 4 na kilo at isang kapat. Narito ang 150, buo at walang bawas. Bilangin mong mabuti. Kapag may kulang pag-alis nito, wala akong pananagutan. Walang kulang ni 1 sentimo, Laojin. Sa susunod, magtulungan ulit tayo. Sa susunod, kung buhay ka pa. Paglabas mo mula sa mata ng agos, saka tayo mag-usap. Ay! Azen, kapatid. Namimitas ka pa rin ng gulay sa bahay. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hipag-aksiyang, ano ang ginagawa mo rito? Wala kaming anumang maipapahiram sa iyo ngayon. Manghihiram, ni hindi ako mangangahas lumapit sa iyo para manghiram. May dala akong balita para sa iyo. Balita? Anong balita? Ano ang nangyari kay Haisheng? Ay naku, kawawa naman ang bunso kong kapatid. Kumalat na sa buong bungad ng nayon. Na-aksidente si Chen Haisheng. At hindi pa alam kung nasaan siya ngayon. Hindi. Impossible. Sabi niya, bago dumilim. Siguradong makakauwi siya. Hindi siya mapapahamak. Zen. Taos puso akong nag-aalala para sa iyo. Darating ang mga tauhan ni Boss Zhao makalawa. Makinig ka sa payo ko. Totoong 20 taong gulang pa lang ang matandang Wang sa tabi. At nag-iisa siya. Pero mayroon siyang 2 bahay na tisa. At nag-aalaga pa ng 2 matabang baboy. Hindi pa naman gumuho ang pamilya Chen. May lakas loob pa siyang pumunta rito para manligaw. Lumayas ka rito. Kahit magutom ako ng 3 araw at bugbugin ni Boss Zhao. Hindi pa rin ako magpapakasal sa kanya. Bakit ka magsalita ng ganyan? Wala ka talagang hiya. Sino ang nag-iingay sa bakuran ng bahay ko? Chen Haisheng, wala ka na bang hiya? Hindi ba tumalon ka sa mata ng agos? Haisheng, nakabalik ka. Totoo ngang nakabalik ka. Tinakot mo kami ng husto. Hipag-aksiyang. Narinig ko kayo kanina sa labas ng pinto. Ipinapakilala mo pala ang asawa ko. Sa matandang biyudo sa kalapit na nayon. Ako, hindi ko naman sinasadya. Narinig ko lang. Ang sinasabi ng mga tao sa nayon tungkol sa iyo. Ginagawa ko lang iyon para sa ikabubuti ni Azen. Paano ninyo mababayaran ang utang kay Boss Zhao? Para raw sa ikabubuti niya. Ang iniisip mo ay ang ipinangakong pera sa iyo ni matandang Wang. Ang 5 unit na bayad sa tagapamagitan, hindi ba? Chen Haisheng, sino ang minumura mo? Kung matapang ka, dito mo ako sigawan. Kung talagang matapang ka, bayaran mo muna ang utang kay Boss Zhao. Imulat mo ang mga mata mong parang sa aso at tingnan mong mabuti. Pera. Ang dami naman ng perang papel. Siguro mahigit 100 ito. Saan mo nakuha ang perang iyan? Ninakawan mo ba ang kumuna? Pinaghirapan ko ito sa dagat gamit ang sariling kakayahan ko. Kapag naglakas loob ka pang tumapak sa bakuran ko, babaliin ko ang mga binti mo. Haisheng.
Ang perang ito, totoo bang ikaw ang nakakuha? Pinaghirapan ko sa dagat. May 150 piso dito. Kalahati na ng utang natin, bayad na. May 5 pang gantang ng harina ng mais sa sako. At 2 pisngi ng karne ng baboy. May 2 pa akong espesyal na itinabi. Mga abalone iyon. Sabi ni tatay, bibili siya ng karne para makakain ka. Tinutupad ni tatay ang kanyang salita. Ngayon, magluluto tayo ng karne at abalone. Wow, may karne na tayong makakain. Kakain tayo ng karne at abalone. Pinakamagaling talaga si tatay. Hai Sheng. Ang dami mong sugat sa katawan. Nakalmot ka siguro ng mga bato, ano? Mababaw na sugat lang iyan, walang kwenta. Basta maprotektahan ko kayong mag-ina. Handa akong gawin ang kahit ano. Sige na, magsindi ka ng apoy at magluto. Kumain tayong mag-anak ng busog na busog. Ang matitirang pera, bukas ako na ang. Mulit na sumisid sa tubig. O siya, magluluto na ako. Dadagdagan ko ng kaunting asin. Nanay, ang sarap ng karne. Masarap din ang abalone. Mas masarap pa kaysa sa kinakain natin tuwing bagong taon. 100 beses na mas masarap kaysa lugaw. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabilaukan ka. Sa pagkakataong ito, sapat na ang karne. Hai Sheng, kumain ka pa. Sobra mong pinagod ang sarili mo sa pagsisid ngayon. Kailangan mong magpalakas. Nasawa na ako sa mga bagay na galing sa dagat. Kumain ka pa. Tingnan mo, ang payat mo. Kaunting hangin lang, matutumba ka na. Balang araw, siguradong patatabain kita. Basta ligtas ka. At magkakasama tayong mag-anak. Kahit lugaw lang araw-araw, kontento na ako. Hindi ko hinihingi ang kayamanan at karangyaan. Ang hiling ko lang ay payapa at maayos na buhay. Ano namang lugaw ang iniinom mo? Ang asawa at anak ni Chen Haisheng ay hindi lang dapat kumakain ng karne sa bawat kainan. Dapat din kayong nakatira sa malaking bahay na tisa. At nakasuot ng bagong damit. Hindi pa sumisikat ang araw. Kailangan mo talagang pumunta sa ganitong oras. Sa gabi, wala kang makikita sa tubig. Nakakatakot talaga. Kaya nga kailangan kong pumunta bago sumikat ang araw. Hindi maganda ang agos kapag araw. May paikot na agos sa ilalim. Ngayon ang tamang oras ng pag-urong ng tubig. Pinakapanatag ang agos ngayon. Huwag mo na akong alalahanin. Mag-ingat ka ng husto. Mayroon na tayong 150 piso. Kung hindi talaga ako makakuha ngayon, makikiusap tayo kay Boss Zhao. Ang natitira, babayaran natin ng hulugan. Siguradong hindi papayag si Boss Zhao. Mabuti na lang at hindi siya dumating ng mas maaga. 3 araw na ngayon. Kailangang mabayaran ang buong 300 piso, walang bawas kahit 1 sentimo. Ikandado mong mabuti ang pinto ng 3 beses. Kahit sino pa ang kumatok, huwag mong bubuksan. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Kailangan mong bumalik, Haisheng. Hangin mula sa timog silangan. Kapag umatras ang tubig, papasok ako sa siwang sa timog kanluran. Sa ilalim ay may maluwang na lugar na pinagtaguan ng kayamanan. Ito na. Kuya. Boss, tanggapin mo na ang mga paninda. Lintik. Bakit ka nagkakagulo ng ganitong kaaga? Chen Haisheng, napakalaki ng swerte mo. Pumunta ka na naman sa mata ng agos. Tama na ang satsat. Tingnan mo ang paninda. Ganito kaganda ang mga hipon na dragon sa dagat. Ang isang ito ay halos 3 gin ang bigat. Boss, sa buong bayan natin. Kahit 2 piraso nito ay hindi nakukuha sa 1 taon. Tama na ang satsat. Magkwenta na tayo. Nagmamadali ako. Saklolo. Kapatid, maganda ang mga hipon na dragon na ito. Pero mas maliit ang mga pipino sa dagat kaysa kahapon. Ako na ang magkukwenta para sa iyo. Huwag mo akong lokohin sa ganyang estilo. Ang 2 hipon na ito, pati ang mga pipino sa dagat. Ibigay mo sa presyong sapat. Kapag niloko mo ako kahit 1 sentimo, guguluhin ko ang tindahan mo. Naniniwala ka ba sa akin? Huwag kang padalos-dalos. Huwag. 200. 200, kukunin ko na lahat. Ayos na ito, di ba? Malulugi na ako ng husto rito. Ilabas mo ang pera. Bilangin mong mabuti. Boss. 200 para sa buong tumpok na ito. Hindi ba tayo lugi? Lugi ang buntot mo, ipagbibili lang ito sa mga restoran sa lungsod. At nag-uunahan silang bumili kahit 400. Talagang kahanga-hanga si Chen Haisheng. Boss Zhao, tama ang sinabi ko, di ba? Kanina pa madaling araw, hindi na makita si Chen Haisheng.
Tiyak na natakot siyang maningil ka ng utang. Tumakas na siya. Kahit makatakbo ang monghe, hindi niya matatakasan ang templo. Kung wala akong makitang 300 yuan ngayon, isasama ko ang babaeng ito. At Zen, sinabi ko nang puntahan mo si Matandang Wang pero hindi ka nakinig. Ngayon, maghintay ka ng ikaw ay isama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Babalik si Haisheng. Hinding-hindi niya ako pababayaan. Bumalik ni anino niya ay wala. Malapit nang magbukang liwayway. Walang pasensya si Boss Zhao na maghintay. Sige na, oras na. Ayoko na ring maghintay. Abiyaw, Ergaw. Kapusin ninyo siya at isama. Huwag ninyo akong hawakan. Babalik si Haisheng dala ang pera. Hindi ninyo ako maaaring isama. Patay na. Si Chen Haisheng ay puro yabang lang kahapon. Ngayon na talaga ang takdang araw. Ni anino niya ay hindi makita. Ang babaeng si Azen na ito talaga naman. Parang isinilang para magdusa habang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya maililigtas. Huwag mong pihitin ang kamay niya. Nakakahiya ka. Bitawan mo ang kamay niya, sabi ko. Haisheng. Bumalik ka. Huwag kang matakot. Narito na ako. Nagkunwari kang patay, pero naglakas loob ka pa ring bumalik. Oho. Chen Haisheng. Akala ko nalunod ka na sa dagat. Ano ang kailangan mo? Ngayon ay narito ako para ihatid ang asawa mo sa kabilang buhay. Nasaan ang 300 yuan? Idilat mo ang mga mata mong parang aso at tingnang mabuti. 350 ito. Ang 300 ay puhunan. Iyon ang interes na sinabi mo. Ang natitirang 50 ay para sa 2 tauhan mong ito. Pambayad sa gamot ng kanilang mga pilay na binti. Diyos ko! Talagang nakapaglabas siya ng 350 yuan. Talagang nakumpleto ni Haisheng ang pera. 3 araw pa lang naman. Pumunta siya para looban ang bangko. Para akong nakakita ng multo. Ilang daang yuan ang perang hawak natin ngayon. Kahit pagsama-samahin pa ang pera ng buong nayon natin. Hindi tayo makakaipon ng ganito kalaking salapi. Saan mo nakuha ang ganoon karaming pera? Ano ang pakialam mo kung saan ko nakuha ang pera? Ilabas mo ang kasulatan at ibigay sa akin. Pupunitin natin ito sa harap mismo ng isa't isa. Wala na tayong utang sa isa't isa. Totoo ang pera, pero mali ang kwenta mo, Haisheng. Anong ibig mong sabihin? Malinaw sa kasulatan na kasama ang tubo, 300 iyon. Gusto mong magpalusot? Huwag kang magpanggap na walang alam. May sinusunod akong tuntunin sa negosyo. Ang 300 ay tubo lang sa loob ng 3 araw. Kalahating araw kang nahuli. Ayon sa tuntunin ng mga mangingisda, dodoble ang tubo kapag nahuli. Ang 350 ay pambayad lamang sa puhunan. Kailangan mo pang magdagdag ng 100 yuan na tubo. Kung hindi, isasama ko pa rin ang babae. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Sinisiraan mo ako ng walang basehan. Pangingikil iyan. Aba, Zen, iha. Nagbukas ako ng negosyo para kumita. Ang tuntunin ay tuntunin. Kung wala kang pera, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Boss Zhao. Ako si Haisheng at ihahampas ko ang pera sa harap mo. Para ipakita ko sa iyo ang respeto ko. Ngayon, tinatanggap mo ba ang respeto ko o ayaw mo? Tama na ang kalokohan. Abin, Ergaw. Kukunin ko ang pera. Isasama ko rin ang babaeng ito. Pambayad sa 100 yuan na tubo. Mga kapatid, sugod. Hanapin ang 3. Haisheng, naglakas loob kang saktan ang mga tauhan ko. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis para hulihin ka? Tumawag ka, sige. Ikaw ang tumawag. Sakto, may itatanong din ako sa kanila. 300 ang nakasulat sa kasulatan. Pero pinipilit mong gawing 400. Hindi ba iyan pangingikil? Tingnan natin kung sino ang hulihin ng mga pulis, ako o ikaw. Ilabas mo ang kasulatan at ibigay sa akin. Nasa bulsa ko. Kunin mo na ang pera. Pero maiiwan dito ang tao. Simula ngayon. Ako si Haisheng ay wala ng utang sa iyo. Kahit 1 sentimo, Boss Zhao. Isama mo ang 2 asong iyan. Lumayas kayo sa bakuran ko. Huwag kang umarte. Umalis ka na. Ate Axiang, ano ang nangyayari? Dito na kayo kumain. Hindi. May kumukulong tubig pa sa kalan sa bahay namin. Aalis na ako. Talagang nagbago na si Haisheng. Napaatras pa niya si Boss Zhao. Hindi natin sila kayang galitin. Hindi talaga. Huwag na kayong makialam sa pamilya nila. Haisheng. Napunit na ang kasulatan. Wala na talaga tayong utang sa kanya, hindi ba? Wala na. Mula ngayon, walang sinuman ang makapaghihiwalay. Sa ating pamilya. Tatay, kain ka ng karne. Tatay, pinaalis mo ngayon ang lahat ng masasamang tao. Ang galing ni tatay. Napakabait talaga ni Nannan. Simula ngayon, manghuli ng malalaking isda si tatay araw-araw. Para makakain ng karne si Nannan araw-araw. Kumain ka rin, nanay.
Napakatapang mo ngayon, nanay. Kumapit ka sa hamba at huwag bibitaw. Napakabuti mo talaga, nanay. Tanga, kumapit ka ng mahigpit at huwag bibitaw. Dahil hindi kita maaaring iwan pati ang iyong ama. At Zen, kahit bayad na ang utang natin. Hindi tayo pwedeng tumira habang buhay sa sirang bahay na ito. Pupunta pa rin ako sa dagat. Magpapatayo ako ng malaking bahay na may baldosa. Pagsisisihin ko ang buong nayon. At hahanga silang lahat sa inyong mag-ina. Naniniwala ako sa iyo. Saan ka man pumunta sa hinaharap. Dito lang ako sa bahay at hihintayin ka. Ano ka ba, dalawang inutil lang kayo. Hindi ninyo man lang kayang talunin si Haisheng. Ako ang nagpapakain sa inyo. Boss, hindi naman namin kasalanan ito. Malupit lang talagang kumilo si Haisheng. Boss, maglabas ka pa ng 3 tauhan. Boss, hayaan na natin ang bagay na ito. Saan na mapupunta ang dangal nating mga mangingisda? Tama na. Ilang dekada nang namamayagpag si Boss Zhao sa bayan. Kailan pa ako nakatikim ng ganitong kahiyahiyang pagkatalo? Gamitin ninyo ang mga utak ninyo at mag-isip. 3 araw. Halos 400 ang kinita ni Haisheng. Nga, saan niya nakuha ang ganoon karaming pera? Ayon sa sabi-sabi ng mga taga na yun. Kahapon ay pumunta siya sa mata ng Agos at ng isda. At ibinenta ang mga lamang dagat kay Laojin. Mata ng Agos. Ang lugar na iyon ay kilala bilang bangin ng 3 tao. Nakababa roon si Haisheng. At nakakuha pa ng ganoon kamahal na mga gamit. Tiyak na may daya rito. Siguradong may natuklasan siya. Na paraan para yumaman. Bukas, pumunta ka. At magtanong-tanong kay Laojin. Kung talagang si Haisheng ay may hawak na sikreto sa pagyaman. Pipilitin ko siyang ilabas pati ang puhunan at tubo. Ako, si Boss Zhao, ang nasusunod sa dagat na ito. Ang dami naman ito. Mas malalaki pa kaysa sa mga nahuli natin 2 araw ang nakaraan. Iba ang batch na ito. Lahat ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng mata ng Agos. Mga pambihirang bagay na nahugot mula sa siwang. Hindi kakayanin ng maliit na pwesto ni Laojin. Nabilhin ang buong kargamento. Wala siyang ganoon karaming cash. Kailangan kong pumunta sa malaking himpilan ng bilihan sa bayan. Ayon sa sabi-sabi ng mga taga na yun. Napakasama raw ng loob ni Hepezu. At lagi niyang inaapi ang maliliit na nagtitinda tulad natin. Aapihin niya ako. Ilang utak ba mayroon siya? Kapag nangahas siyang dayain ang kargamentong ito, sisiguraduhin kong mawalan siya pati ng pwesto bilang hepe. Tatay, ibebenta mo ba ang malaking isda? Ipapalit ni tatay ang mga ito sa pera. Nanan, manatili kang mabait sa bahay at sundin si nanay. Pagbalik ni tatay, dadalhan kita ng candy. Bibilhan din kita ng bagong damit. Yehe, bagong damit. May bago nang susuotin si Nanan. Huwag kang magwaldas ng pera. Kahit bayad na ang utang. Wala pa nga tayong sapat na panggatong. Para malampasan ang taglamig. Ang pera ay kailangang kitain. Hindi basta tipirin. Maghintay lang kayo rito sa bahay ngayong araw. Ipinapangako kong bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Hepezu, pagod na po kayo. Tingnan ninyo ang mga isdang tamban na ito. Kagabi lamang nahuli ang mga ito. Maliwanag pa ang mga mata. Maliwanag ang kalokohan. Lutang na ang mga hasang ng isda. Nabilad lang ito sa lambat. 3 araw ng bulok na paninda. Hindi maaari. Siguradong buhay pa nang hulihin ito. Pakitingnan ninyo ulit ng mabuti. Ano ba ang problema? Ako ba ang tagapamahala o ikaw? Sabi ko, segunda klase ang mga sirang paninda. 2 sentimo kada kalahating kilo. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo. Kung ayaw, huwag. 2 sentimo lang. Karaniwan, hindi bababa sa 4 na sentimo ang halaga nito. Tagapamahala Zhu, dagdagan ninyo kahit 1 sentimo. Umalis ka. May pila pa sa likod. Huwag mong sayangin ang oras dito sa timbangan. Kasama ang kaing at tubig, 50 kilo. Impossible. Tinimbang ko ito sa bahay bago ako pumunta. 70 kilo ang isda pa lang. Hindi tama ang timbangan ninyo. Hoy, matanda, ano ang sinabi mo? Naglakas loob kang basagin ang karatula ko. Puro tubig ang laman ng kaing mo. Ibabawas ko ang 20 kilo ng tubig. Mabait na nga ako niyan. Harapang pang-aagaw na ito. Hindi ko na ibebenta. Ibalik mo ang mga isda ko. Ihulog sa tangke ng yelo. Ihagis mo sa lupa ang pera niya. Subukan mo pang manggulo. Mula ngayon kahit 1 isda mo, ay huwag mong asahang maibenta sa himpilan ng bilihan. Ang yabang mo naman, tagapamahala. Saan galing ang estrangherong ito? Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Pumila ka sa hulihan. Baka sa hulihan na ako abutin. Hindi sapat ang pera mo para bilhin ang paninda ko. Bakit ka magsalita ng ganyan? Libu-libong piso ang kinikita ng himpilan sa 1 araw. Hindi namin kayang bilhin ang ilang mabaho mong isda at bulok na hipon. Naku! Napakalaking ulang nito. Higante na ba ito? Tingnan muna natin ang kalidad. Magbigay ka ng presyo. Maayos naman ang paninda. Pero nawawala ang 1 bigot ng ulang ito. Pangit ang itsura. Natuyo na rin ang mga sea cucumber.
Pangalawang klase lang ang maituturing dito. Pangalawang klase, bulag ka ba o ako? Wala pang 2 oras mula nang mahuli ang ulang ito. Dito, ako ang nasusunod. Bibigyan kita ng 8 piso kada kalahating kilo. Ang sea cucumber, 5 piso kada kalahating kilo. Hindi na pwedeng dagdagan pa. Sige, 5 piso na lang. Tagapamahala Drew, ang ingay ng pagkukwenta mo. 25 piso ang ulang sa black market. Ang sea cucumber ay naibibenta ng 15 piso. Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang mag-black market. Nagsasamantala ka sa presyo at nagpapasa ng paninda. Mag-ingat ka. Tatawag ako sa mga gwardiya para hulihin ka. Sige, magsumbong ka. Kapag dumating ang mga gwardiya, ikaw ang papanagutin. O iimbestigahan nila kung sino ang nagpapababa ng presyo ng bilihan. At kung sino ang palihim na kumakamkam ng komisyon. Pare, huwag tayong magsalitaan ng masakit. Sige na. Ituring mong nagkamali ako ng tingin. Sige, ituring ko na itong pinakamataas na klase at timbangin na natin. Ulang may kasamang sea cucumber. 15 kilo lahat-lahat. Dahan-dahan. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong pakialaman ang timbangan ng bayan. Aray. Sa paraan mong magtimbang. Puro litid ang nailalagay mo, walang laman. Kanina, palihim mong dinidiinan mula sa ilalim. Kaya nabawasan ng 3 kilo ang timbangan. Kalokohan ang sinasabi mo. Nasuri at naisaayos ang timbangan ng himpilan. Naglakas loob kang manira sa amin. Malinaw na sa inyong lahat. Hinalukay at inubos ang laman sa ilalim ng timbangan. Bulak at kahoy ang ipinasok sa loob. Binalutan naman ng 3 patong ng yero. Diyos ko, hungkag pala talaga ito. Zhao, walang hiyang kutsilyo ka. Ilang taon mo kaming kinurakot. Ang pinaghirapan at perang pinawisan namin. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kalawang at pudpud na ang timbangan. Tulong, tumawag kayo ng pulis. May nanggugulo sa himpilan ng bilihan. Kunin ang paninda niya, huwag siyang bayaran. Bugbugin siya at palabasin. Iwan ang paninda bilang multa. Kinumpis ka ninyo ang paninda ko. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas kumilos. Magpakabait ka. Ang kapal mong magpakilalang kinatawan ng bayan. Pupunta ako sa distrito para isumbong ka. Kuya, pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag ka nang magsumbong sa distrito. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. At dadagdagan ko pa ng 100 yuan mula sa sarili kong bulsa. Itago mo na ang maruming pera mo. Ipaliwanag mo iyan sa kinatawan ng bayan. Nakakapaso sa kamay ang pera mo. CJ. Ano ba itong sirang bagay na ipinadala ng kooperatiba? Puro butas ng od ang mga dahon ng repolyo. Darating mamayang gabi ang mga pinuno ng distrito para mag-inspeksyon. Paano ko iharap sa kanila ang ganitong sirang gulay? Manager Lee, huwag mo nang tingnan ang sirang repolyo. Halika at tingnan mo ang magagandang paninda ko. Sino ka ba? Nagtatanim ako sa likod. Sino ang nagpasok sa iyo? Lumabas ka. Suriin mo muna ang paninda. Pagkatapos mong tumingin kung gusto mo pa rin akong paalisin. Hindi na ako magsasayang ng salita. Naku, Panginoon ko. Ito ang pinakamagandang klase. Napakalalaki ng mga sugpo. Ang ganda ng kulay nito. Pawang sariwang lamang dagat. Kuya, saang himpilan ng bilihan mo ito nakuha? Wala pa akong nakitang ganito kagandang kargamento. Sobra kong magbagsak ng presyo ang himpilan ng bilihan. Narinig kong may handaan si Manager Lee ngayong gabi. Kailangan niyang maghanda ng mga espesyal na putahe. Kaya dinala ko agad dito. Pag-usapan natin ang presyo. Sugpo, 30 kada kalahating kilo. Lamang dagat, 20. Timbangin natin sa patas na timbangan ng aming restaurant. Sugpo, 4 na kilo at 2 liang. Lamang dagat, 16 na kilo at 8 liang. Manager Lee, bayaran mo na agad pagkatapos timbangin. Kabuuan, 462 yuan. Kuya, pupunta ako sa pananalapi para ipasok ang kahilingan mo. May espesyal na subsidya sa pagbili na 30 yuan. Gawin na nating eksaktong 500. Ayos, napagkasunduan na. Pangmatagalan ang magiging pakikipagtulungan natin. 500 yuan, dapat sa akin ang dagdag na kita sa presyo. Chen Haisheng, nangahas kang agawin ang kabuhayan ko. Abangan mo ako. Ate, kunin mo nga iyong malaking pulang tela. Iyong telang may maliliit na bulaklak, ipakita mo sa akin. Ay, mahal pala ang telang ito. 1 yuan at 20 sentimo kada metro. Kailangan pa ng rasyon na kupon sa tela. Putulan mo ako ng 10 metro. Dagdagan mo pa ng 2 kilo ng magandang bulak. Gagawa ako ng makapal at maayos na kubrekama. Ayos na ayos. Kuya, para ba ito sa hipag mo? Talagang maalaga ka sa hipag mo. Bagay sa tao ang kulay na ito. Siguradong magiging masaya siya kapag natapos na. Kumuha ka pa ng 2 pulang tali. At 1 supot ng matigas na harina. 5 kilo ng mantika mula sa taba ng baboy. Lola Azen. Umuwi na ako. Tatay. Ano nang masarap na binili mo? Tingnan mo ang binili ni tatay para sa iyo. Wow, ang tamis, ang sarap. Salamat tatay. Pinakamabait talaga si tatay. Haisheng. Bakit ang dami mong binili? Magkano ang ginastos mo rito?
Harina at mantika ng baboy. Ginagamit ang pera sa paggastos. Haplusin mo ang telang ito. Nanan, gusto mo ba ang pulang lasong ito? Gusto ko, magiging magandang munting prinsesa si Nanan. Salamat, tatay. Magmamasa ako ng masa. Ngayong gabi, gagamit tayo ng harina. At mantika ng baboy para gumawa ng pritong dumpling. Gagawa tayo ng maraming pakete. Kapag nabusog ako, mamayang gabi ay. Kailangan ko pa ring asikasuhin ang isang mahalagang bagay. Pupunta pa ako sa dagat mamayang gabi. Hindi ba sinabi mong sapat na ang pera? Sapat na para malampasan ang taglamig. Pero kung gusto nating tunay na makabangon, at mapasa atin ang karapatang mamuno sa bahaging ito ng dagat, malayong kulang ang perang iyan. May nakatagong malaking kayamanan sa ilalim ng mata ng Agos. Ayon sa tala sa mapa ng dagat, sa ikatlong kuweba sa ilalim ng Agos, lumilitaw ang malalaking kabibi kapag mataas ang tubig. Ngayong araw na iyon, Diyos ko, ano iyon? Napakalaking perlas. Hindi maaari. Kailangan kong sabihin agad ito kay Tiyuzhao. Napakahalagang bagay nito. Dapat nating ipaalam sa iba. Hai Sheng, nakakatakot ang bagay na ito. Kagabi mo ito dinala rito. At buong gabi akong hindi nakatulog. Kapag nalaman ito ng mga tagalabas, makakapamuhay pa ba ng payapa ang pamilya natin? Ano nang kinatatakutan mo? Ipinuhunan natin dito ang buhay natin. Tiyak na kagabi ay si Tia Axiang. Ang nakadungaw at palihim na sumilip sa labas ng pader. Kaninang umaga, nang kumuha ako ng tubig. Panay ang bulungan at pagtuturo ng mga taga-nayon sa likuran ko. Sinasabi nilang yumaman tayo ng biglaan. Talagang napakadaldal ni Tia Axiang. Hindi ligtas kung itatago natin ang kayamanan dito sa bahay. Hindi rin ito kayang ibenta sa atin mismong lugar. Pupunta ako ngayon sa bayan para ibenta ito sa malaking mamimili. Sa pinakamalaking istasyon ng bilihan sa bayan, kahapon lang ay sinira mo iyon. Galit na galit sa atin si Zuban. Saan mo pa ito maibibenta? Hanapin mo si Matandang Lee sa tindahang pinamamahalaan ng estado. Marami siyang koneksyon. Kilala niya ang mga bumibili ng yamang bundok mula sa kabisera ng lalawigan. Pati ang mga amo ng mga antigong bagay. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Ikandado mong mabuti ang pinto habang nasa bahay ka. Mag-ingat ka ng husto. Narinig kong ang mga amo sa kabisera ng lalawigan ay laging may mga bodyguard sa tabi nila. Paano kung sapilitan nila itong agawin? Kung susubukan nilang agawin ito sa akin, bahala sila sa mga buto nila. May matitigas bang bato mula sa mata ng Agos? Ha? Naku, nakakatakot naman. Kaibigan pala ni Haisheng. Ano na namang pambihirang yamang dagat ang dala mo ngayon? Malaking tulong sa akin ang 2 ulang dala mo kagabi. At napahanga ko ang mga pinuno ng lalawigan. Kuya Lee, wala akong dalang makakain ngayon. May dala akong bagay na hindi dapat makita ng iba. Ano namang magandang bagay iyan? Bakit napakalihim mo? Diyos ko naman, apo ng lola ko. Napakalaking perlas. Kakakuha ko lang nito sa dagat. Kuya Lee, walang makakabili nito sa bayan. May nagsabi sa akin na kilala mo siya. Isang malaking negosyante mula sa kabisera. Kuya, ang tapang mo talaga. Kapag kumalat ito sa black market, maaari kang mapahamak ng husto. Mapagkakatiwalaan mo ba ako? Ituturo ko sa iyo ang tamang daan. Sa ikalawang palapag ng bahay tuluyan sa kanluran ng bayan, may nakatira roong isang malaking amo na nagmula sa Hong Kong. Bumibili siya ng mga antigong bagay at pambihirang kayamanan. May dala siyang 2 gwardiya. Hanapin mo siya. Siya lang ang kayang magbayad ng tamang halaga. Maraming salamat, kuya. Kapag naibenta ito, ililibre kita ng isang malaking inuman. Narinig kong may napakaganda kang perlas. Tingnan ko nga. Tunay ngang pambihira ang bagay na ito. Medyo maihalo ang kulay nito. May isa pang suson sa ibabaw. Hindi pa natatanggal ng maigi ang alat ng tubig dagat. Hindi pa ito matatawag na pinakamataas na uri. Diretsahan na tayo. Ligaw ang perlas na ito. Hindi pa ito napapakinis. Dalhin mo ito sa Hong Kong. At ipaayos sa isang bihasang manggagawa. Nakakasilaw sa mata ang kulay rosas na ito. Sabihin mo sa akin ang tunay na presyo. Dahil inirekomenda ka ni Matandang Lee. Babayaran kita ng 200. Sapat na ang halagang iyan para sa inyong mga taga-nayon. Para makapagpatayo ng 2 malaking bahay na tisa. Patawad sa abala, nagkamali ako ng taong nilapitan. Huwag siyang paalisin. Hihihi. Umalis ka. Kuya, tama na. Pag-usapan natin ito ng maayos.
Pag-usapan. Akala mo ba 200 lang ang ibabayad mo sa bagay na ipinambili ko ng buhay ko? Ipinuhunan ko ang buhay ko para makuha ito. Akala mo ba pulubing walang nakitang pera ang kaharap mo? Magaling ka palang lumaban, kuya. Matindi rin ang init ng ulo mo. Inaamin kong nagkamali ako ng tantya. 2,000 ang pinakamalaki kong mayaalo. 2,000 lahat cash at dolyar. Hindi ako tumatanggap ng seke. Narito ang unang 1,000. Nandito na lahat. Ikaw na ang magbilang. Bayad na ang kalakal, tapos na ang usapan. Hanggang sa muli. Naku, baliw pala ang asong ito. Nakakamatay ang kagat nito. Hayop ka, ngayon papatayin talaga kita. Ang asong ito ay binili ko sa malalim na kabundukan. Isa itong mabangis na asong gubat. Walang makapagpaamo rito. Sino ang bibili? Sino ba ang magkakagusto rito? Pag-uwi mo, pati pamilya mo kakagatin ito. Kaya mo ba itong patayin? 5 piso lang ang hinihingi ko sa asong ito. Isama mo na rin ang bakal na kulungan. Kuya, gusto mo ba siya? Kuya, napakabangis ng hayop na ito. Muntik na nitong maputol ang daliri ko kanina. Tama na ang satsat. Kulang na kulang ang bahay ko ngayon. Sa isang asong walang kinikilalang sinuman. Kinain mo ang aking tinapay. Kaya mula ngayon, ikaw ang magbabantay sa bahay. Kapag may mga has na manggulo sa bahay ko, kagatin mo hanggang mamatay. Naiintindihan mo ba? Mula ngayon, Afu na ang pangalan mo. Halika, umuwi na tayo. Walang hiya kang walang utang na loob. Malaki ang kinita ng asawa mo. Itinatwa mo na pati sarili mong ina, ano? Nay, binayaran na ni Haisheng ang lahat ng kinita niya. Para sa utang kay Boss Zhao. Wala na ngang. Kahit isang butil ng sobrang bigas ang bahay namin. Naku, Azen. Huwag ka nang magkunwaring mahirap. Kumalat na sa buong baryo. Nakita mismo ni Axiang. May nakalagay sa mesa ninyo. Na napakalaking perlas na kumikinang sa dilim. Kami ang mga nakatatanda sa iyo. Nang yumaman ang pamilya mo, hindi ka man lang. Nagsabing tutulong sa mga kamag-anak. Ngayon, ayaw mo nang magpahiram ng 100 pilak o kahit 200. Takot ka bang hindi namin mabayaran? Ganoon nga. Malapit nang magpakasal ang kapatid mong lalaki. Nahihirapan ang pamilya na mag-ipon ng pera. Kailangan mong tumulong ngayong araw. Kung hindi, hindi ako aalis ngayon. Nay, para sa kasal ng kapatid niya. Bakit kami ang kailangang maglabas ng pera? Noong naghihirap ang pamilya noon, pumunta ba ako sa inyo para manghiram ng pambiling bigas? Ikaw pa ang nanumbat sa akin. Nangangahas ka pang sumagot. Nagrebelde ka na ba? Ako ang nagluwal sa iyo. Ang pera mo ay pera ko rin. Lumayas ka. Hipag, huwag ka nang makialam sa kanya. Tayo na mismo ang pumasok at maghanap. Siguradong nasa loob ng bahay ang perlas. Kapag hindi natin makita ang perlas, kukunin natin ang lahat ng mahahalaga. Umalis ka rito. Lintik kang mala sa asawa. Kayong dalawang matandang hayop. Tigilan ninyo iyan. Pumunta sila sa bahay para mang-agaw ng gamit. Hindi ko sila napigilan. Huwag kang umiyak. Nandito ako. Ay, dumating na si Haisheng. Tamang-tama ang dating mo. Bilisan mo at ilabas ang pera. Masakit ang baywang ng ikatlong tiyuhin mo nitong mga araw. Kailangan niya ng pera para magpatingin sa bayan. Kahit ihagis ko ang pera sa dagat at pakinggan ang lagapak nito, hindi ko pa rin ito ibibigay sa inyo. Hindi ako magpapakain sa mga linta. Sino ang tinatawag mong linta? Ikaw na sugarol na walang silbi. Mag-ingat ka. Isusumbong kita sa komuna bilang suweel at walang utang na loob. Sige, magsumbong ka. Pero bago iyan, ipapaintindi ko muna sa inyo kung ano ang mga alituntunin sa bahay na ito. Ano na ba ang mga patakaran dito ngayon? Afiu, kagatin mo sila. Aray. Lintik, baliw na aso, tulong, wag mo akong kagatin. Haisheng, nagkamali ako. Pakiurong na ang aso. Haisheng, may mapapatay ka. Makinig kayong mabuti. Dati, si Chen Haisheng ay isang walang silbi. Hindi ko kayo sinisi ng tulungan ninyo ang iba laban sa akin. Pero mula ngayon kapag may nangahas na, pumasok sa bakuran ko ng walang paalam. Pakakawalan ko si Afiu. Lumayas kayo. Aalis na kami. Aalis na kami ngayon. Baliw ka. Ganyan na talaga siya noon pa. Kaya niyang gawin ang kahit ano para sa kapatid niya. Hindi mo iyon kasalanan. Mula ngayon, isasara natin ang pinto. At mamumuhay tayo ng tahimik. Walang sinuman ang makapang-aapi sa atin. Narito ang 2,000. Ibinenta ko ang perlas ngayong araw. Itago mo ang perang ito. 2,000. Kahit kailan, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng kunin. Natatakot ako. Asawa kita. Ikaw na ang mamahala sa pera ng pamilya. Bukas, ipaayos mo ang tumutulong bubong. Bumili ka rin ng 2 makakapal na kubrekama. Hihihi, Afiu, mabait ka talaga. Protektahan mo si nanay, Afiu. Mabuting aso si Afiu. Nandito naman si Afiu.
Kapag ikaw ang lumalabas tuwing madaling araw, saka lang ako panatag. Haisheng, talagang umaayos na ang buhay natin. Parang panaginip lang ang lahat. Nasa unahan pa ang magagandang araw. Pero kitang-kita na ang perang ito. Siguradong may maiinggit. Kailangan nating mag-ingat. Ano? Kailan pa nag-alaga ng ganito kabangis na aso? Swerte mo ngayon. 2,000 pera. Makukuha ko rin ang perang iyan. Kagabi, nahuli ako ng hindi handa. Napaigtad ang 3 asong iyan. Ngayon, handa na akong lumaban. 2,000 dolyar. Kalahati ng buhay ko, puro hirap ang kinain ko. Kaya lang ako nakatikim ng masarap dahil sa pustahang ito. Mga bagay na kinuha ko kay Sang Liusi. Sapat na sapat ang dami. Ngayon, may pagkakataon ng mabusog ang tinapay na ito. Tingnan natin kung mangangahas ka pang gumala. Bakit hindi ka kumakain? Huwag mong sabihing wala ang aso sa bakuran. O baka nakatali sa likod bahay. Bahala na, basta hindi tumahol ang aso. Sa ganitong kalalim na ng gabi, ang tarantadong si Chen Haisheng. Siguradong mahimbing na ang tulog niya. Aray, pantalon ko. Bitawan mo ako, lintik kang aso. Hanapin mo. May pumapatay, tulong. Papatayin ako ni Chen Haisheng. Huwag mo akong patayin. Sa kalagitnaan ng gabi, umakyat ka sa pader ng bahay ko. May hawak ka pang kutsilyo. Nangangahas ka pang sumigaw ng tulong. Kuya Haisheng, kapatid. Ako, maling pinto ang napasok ko. Seryoso, maling pinto talaga ang napasok ko. Maling pinto raw, pero may dala pa siyang dagdag. Mga tinapay na may lamang karne. Akala mo ba 3 taong gulang ako at madaling lokohin? Pumasok ka sa bahay. Pag-usapan natin ito ng mabuti. Haisheng. Sino ang taong iyan? Ano ang pakain niya? Si Erlazy mula sa bayan. Palaging nagnanakaw at walang matinong ginagawa. Ngayon, pati bahay natin ang pinasok niya. Aray, dahan-dahan lang. Nabali ang kamay ko, totoo, nabali talaga. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Paano mo nalaman na may pera kami? Walang nag-utos sa akin. Napainom ako ng sobra ngayon. Naihi ako kaya umakyat ako sa pader para umihi. Kuya Haisheng, maawa ka naman sa isang maliit na tao tulad ko. Pakawalan mo na ako. Umiihi na nga, may dala pang kutsilyo. Umiihi na nga, may dalang tinapay na mailason pa. Hindi ka pa rin aamin, ha? Kakakulo pa lang na tubig. Huwag, sige na, magsasalita na ako. Huwag, sige na, magsasalita na ako. Sasabihin ko ang totoo. Siya si Tiak Siang. Kaninang hapon, nasa bayan siya. Bumili siya ng asin sa kooperatiba. Kung kani-kanino siya nagmamalaki. Sabi niya, nakahuli raw ang pamilya ninyo ng perlas na kumikislap sa dilim. Sabi niya, ibinenta raw ninyo iyon sa isang amo sa kabisera. At umabot daw sa 2,000 dolyar ang halaga. Sabi niya, iniuwi mo lahat ng pera. Ang daldal na babaeng ito. Paano niya nagawang manira ng ganito? Kaya nag-isip ka ng masamang balak. Balak mong magnakaw at pumatay. Wala akong pinatay. Ako, wala talaga akong pinatay. Gusto ko lang palasunin ang aso ng 3 beses. Pinuwersa kong buksan ang pinto. Kukunin ko lang ang pera at aalis na. Hindi ko talaga balak manakit. Hindi manakit, may dala kang kutsilyo. Kanina, ang talim ng kutsilyong iyon ay halos kalahating pulgada na lang mula sa aso ko. Akala mo ba si Chen Haisheng ay iyong dating basurang kayang yurakan ng kahit sino? Mga ninuno ko. Kasalanan ko, nabulag ako sa kasakiman. Ituring mo na lang akong parang utot na pinakawalan. May 80 taong gulang akong ina at may anak din akong umaasa sa akin. Huwag kang magsinungaling, wala kang pamilya. Saan nanggaling ang inang sinasabi mo? Tama na ang daldal. Ikaw mismo ang sumulat. Ano ang isusulat ko? Ako ang susulat. Itaas mo muna ang paa mo. Isulat kung paano ka umakyat sa pader ngayong araw. Kung paano ka naglagay ng lason. At kung paano kang pumasok na may kutsilyo para manghold up. Isulat ang buong pangyayari mula umpisa hanggang dulo. Isang maling salita lang. Puputulin ko ang isang daliri mo. Kuya Haisheng. Hindi ako marunong bumasa o sumulat. Hindi ko nga kayang isulat ang sarili kong pangalan. Hindi marunong bumasa o sumulat. Babasahin ko para sa iyo, saka mo tatatakan ng hinlalaki. Ngayong gabi, si Erlazy ng bayang ito ay umakyat sa pader at pumasok sa bahay ni Chen Haisheng. At nahuli siya sa mismong lugar. Tama ba ang isinulat ko? Tama lahat. Kusang loob kong inaamin ang kasalanan ko. At babayaran ko si Chen Haisheng.
Bayad sa pinsala sa damdamin at pagpapagamot kay Afiu. $100 lahat. $100, saan ako kukuha niyan? Kahit ibenta ninyo ako, $50 lang ang halaga ko. Walang pera, madali lang iyan. Kung wala kang pera, ikaw ang ipambayad. Kukuha lang ako ng kaunting dugo sa iyo. Pagkatapos itatapon kita sa dagat para ipakain sa isda. Huwag ninyo akong patayin, wala akong dalang pera. Pero malakas ako. Kaya kong magtrabaho. Maglilingkod ako sa pamilya ninyo at magtatrabaho parang kalabaw para mabayaran ang utang. Kung ganoon, napagkasunduan na. Ha? Haisheng, pwede ba nating patuluyin ang taong ito sa bahay natin? Hindi malinis ang mga kamay at paa niya. Paano kung magnakaw na naman siya? Hindi na siya mangangahas. Nasa kamay ko na ang miserableng buhay niya. Bukas na bukang liwayway, isasama ko siya sa komuna ng bayan para mairehistro ang salaysay na ito. Kapag naglakas loob siyang hindi tumino, diretsong hulihin siya ng komuna. Aamin na ako. Magtatrabaho ako para sa inyo. Pinakamatapang si Afiu. Pinatakas ni Afu ang malaking masamang tao. Hindi kumain ng laso na tinapay si Afiu. Napakatalino talaga ni Afiu. Ay, magdamag tayong nagkagulo, gutom na ako. Zen, magluto ka ng pansit. Magpakulo ka na rin ng ilang itlog. Magpahinga muna tayo. Sige, pupunta na ako. Mayroon pa sa kabinet ang binili mong fuki ang kaninang araw. Ginawa kong pansit mula roon. May taba ng baboy din. Ang bango, pansit ito mula sa fukiang. 2 taon na akong hindi nakakakain ni katiting na pansit. Boss Haisheng. Pwede bang magtabi ka ng kaunting sabaw para sa akin? Mula tanghali hanggang ngayon. Ni isang lagok ng tubig ay hindi ako nakainom. Puro sabaw ang napapanaginipan ko. Ikaw na magnanakaw, karapat dapat ka bang kumain ng puting pansit? Pagkatapos kumain ni Afiu, bantayan mo lang ang bahay na ito. Sa bawat kain, may malaking piraso ng karne. Bakit parang sa panahon ngayon, mas mahirap mabuhay ang tao kaysa sa isang aso, ang aso, bawat kain, may karne. Nanan, kumain ka pa. Kapag busog ka, wala ka nang dapat katakutan. Kakain din si nanay. Ang sarap talaga ng pansit. Zen. Kalalalim na ng gabi. Pati mga magnanakaw, naglakas loob ng pumunta rito. Ibig sabihin, ang buhay natin ay talagang lumampas na sa imahinasyon. Nga, huwag ipahalata ang yaman. Mula ngayon kapag lalabas tayo, kailangan nating maging doble ang ingat. Ang perang ito kapag nasa bahay ay parang bombang may orasan. Kaya hindi pwedeng nakatambak lang dito ang pera. Kailangan nating gamitin ito para lalo pang kumita. Kung ako lang ang susuong sa dagat at maghahanap ng mumurahing kalakal, wala akong mararating. Kailangan kong mag-isip ng pangmatagalang paraan. Tumayo ka at maghilamos. Sumama ka sa akin sa komuna. Pupunta talaga si boss. Hindi ba pwedeng huwag na tayong pumunta sa komuna? Baka pumasok ako roon at hindi na makalabas. Tama na ang satsat. Pumunta tayo sa komuna para magparehistro. Basta huwag kang tatakas. Hindi kita ipapahuli. Bilis, umalis na tayo. Haisheng. Kanina, sinabi mong mag-iisip ka ng pangmatagalang paraan. May naisip ka na ba? Ang perang hawak natin ngayon ay mahigit 2,000 yuan. Gagamitin ko ito para umupa ng bahagi ng dagat. Pero, Haisheng, malaking halaga ang kailangan para umupa ng karagatan. Malaki ang singil ng komuna sa pag-upa. Ilang daan agad sa isang taon. Kailangan mo pang magpasahod ng mga tao. Iubos mo ang lahat ng pera natin. Paano kung malugi tayo? Zen, sa panganib matatagpuan ang yaman. May mapa ako ng dagat at alam ko ang trabaho. Ang bahaging dagat na ito ang pinakamalaking puhunan ko. Hinding-hindi ako malulugi. Pero narito si Boss Zhao. Siya ang naghahari-harian sa bayang ito. Kapag nakita niyang umupa ka ng dagat at yumaman, papayag ba siyang manood lang? Siguradong gagawa siya ng gulo. Boss Zhao. Kung marunong siyang lumugar, palalampasin ko. Pero kapag nangahas siyang mag-abot ng kamay, sa palaisdaan ko, puputulin ko ang mga kuko niya at ipapakain kay Afiu. Lao Liu. Lumabas ka, Liu. May susunduin tayo. Ang aga-aga, bakit kayo nag-ingay? Hindi ba si Erlazy ito? Bakit siya nagkaganito? Noong hating gabi kagabi, umakyat siya sa pader ng bahay ko. May dala siyang kutsilyo at lason. Balak niyang lasunin si Afiu, ang aso ko. Pumasok siya para magnakaw ng pera. Nahuli ko siya mismo sa akto. Nang aagaw ka pa, Erlazy. Totoo ang sinabi ni Haisheng. Liu, nagkamali ako. Nabulag lang ako sa kasakiman. Ito ang dokumentong siya mismo ang pumirma bilang pag-amin sa kasalanan. Malinaw na malinaw ang nakasulat dito. Aray. Kasing tibay ito ng bundok na bakal. Malaking problema na ito. Pupunta ako para tawagin ang hepe. Posas agad at dalhin siya sa himpilan ng pulisya ng distrito. Aabot ng hindi bababa sa 10 taon ang hatol niya. Boss Haisheng, lolo ko. Nangako ka kagabi na hindi mo ako ipapakulong. Maglilingkod ako sa iyo na parang baka at kabayo. Tulungan mo naman ako. Kahit pasaway at walang kwenta si Liugan. Kailangan talaga ng pamilya ko ng manggagawa ngayon.
Nakasulat sa papel na kusang loob siyang magtratrabaho sa ilalim ko ng 10 buwan para pambayad sa utang. Pumunta ako rito ngayon dahil gusto kong iparehistro ito sa komuna. Ayos lang ang pagpaparehistro. Kung tutuusin, hindi naman ngayon lang siya nagnanakaw at gumagawa ng kalokohan. Pumunta siya sa iyo para magtrabaho, mabuti na rin iyon. Araw-araw siyang nananakit ng mga tao sa bayan. Pero kailangan mo siyang bantayan ng mabuti. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang lahat. Sige, ako ang magiging saksi sa usapan ninyo. Dalhin mo na ang taong ito pabalik. Kung may mangyari, mag-usap agad tayo. Maraming salamat, Ye. Liu, abala ka na. Hahanapin ko si Direktor Wang para pag-usapan ang lehitimong negosyo. Hai Sheng, ano ang ginagawa mo rito? Nabayaran mo na ba ang utang mo kay Boss Zhao? Bayad na ba ang mga lumang utang mo? Walang perang maipapautang sa iyo ang komuna. Direktor Wang, bayad na ang utang ko. Hindi ako pumunta ngayon para manghiram ng pera. Pumunta ako para magdala ng pera sa komuna. Magdala ng pera. Sumikat na yata ang araw sa kanluran. Wala kang ang pambili ng 2 liang na alak. Ano ang ipambabayad mo? Kukunin ko ang karapatan sa buong dagat. Ang abandonadong look sa silangang dulo ng nayon. Pati ang mga bahurang nasa labas nito. Akin ang lahat iyon. Kukunin mo ang buong dagat, nilalagnat ka ba? Ang bahaging iyon ng dagat ay ilang taon nang nilimas ng mga mangingisda gamit ang lambat. Wala nang natitirang kahit isang hipon. Maraming veteranong mangingisda sa nayon. Ang nalulugi na sa pangingisda, tapos kukunin mo pa iyon. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi biro ang pagkuha sa buong dagat, Hai Sheng. May kontrata rito na pirmado at may tatak. Kung hindi mo mabayaran ang bayad sa kontrata, ikaw ang mananagot. Malawak ang lawak ng bahaging iyon ng dagat. Kahit wala na itong napapala, hindi pwedeng ibaba ang presyo. 600 yuan ang bayad bawat taon. 3 taon ang kontrata. At kailangan pa ng deposito na 500 yuan bilang panagot sa panganib. Sa kabuuan, 2,300 yuan ang kailangan cash. Hindi ko kayang ilabas ang ganoong halaga. Naroon ang pinto. Umalis ka na. 2,300 yuan, walang bawas ni 1 sentimo. Saan ka nakakuha ng ganoon karaming pera? Ninakawan mo ba ang bangko? Kung hindi malinaw ang pinagmulan ng perang iyan, hindi ako mangangahas na tanggapin ito. Malinis na malinis ang perang ito. Nakuha ko ito sa ilalim ng bahura sa mata ng agos. Kapalit ng mamahaling yamang dagat kahit muntik ko nang ikamatay. Katatapos lang akong tulungan ni Ji Liu na iparehistro ang kaso ng pagnanakaw at pagnanakaw sa lansangan. Kung marumi ang perang ito, hindi ko ito buong tapang nadadalhin sa komuna. Talagang kahanga-hanga ka. Pero hindi ko talaga maintindihan. Saan ka kumuha ng ganoon karaming pera? Pumunta ka sa lungsod at magnegosyo na lang. Kailangan mo pang pumalaot sa malayong dagat. Mapanganib ang agos sa lugar na iyon. Isang bagyo lang ang dumaan. Wala nang matitira. Ang alam lang ninyo, walang isda sa mababaw na loob. Pero hindi ninyo alam na kapag humupa ang tubig, ang mainit na agos mula sa laot ay susunod sa daluyang ito. At direktang papasok sa tuyong dagat na iyon. Kapag dumating ang mainit na agos, hindi maubos ang makakain ng mga lumulutang na organismo. Malaking proyekto iyan. Malaki pala ang ambisyon mo, bata. Direktor Wang. Wala namang gumagamit sa bahaging ito ng dagat. Ako ang maglalabas ng puhunan at lakas para buhayin ang dagat ng land. Kapag lumaki na ang negosyo, makakapagtrabaho ang buong nayon kasama ko. At makakakain ng busog ang lahat. Makapagbibigay ito ng karangalan sa komuna natin. Pipirma ka ba o hindi? CJ, tatanggapin ng komuna ang perang ito. Ihahanda ko na ang kontrata para sa iyo. Sandali, hindi pwedeng tatakan ang dokumentong iyan. Boss Zhao, ano ba ang patakaran ninyo? Pumasok ka na lang nang hindi man lang kumakatok. May inaasikaso ang komuna. Bakit ka nandito para manggulo? Patakaran. Ang patakaran ng komuna ay mapunta sa pinakamalaking nag-aalo. Direktor Wang. Magkano ang alok ni Chen Haisheng para sa dagat na ito? Dodoblehin ko. Doble, aabot iyon sa 4,600 yuan. Boss Zhao, tuyong dagat lang naman iyan. Maraming pera ang Zhao Fishery. Mahigit 4,000 lang naman iyon. Heto na lahat. Itong si Chen Haisheng. Talagang mataas ang alok ni Boss Zhao. Kailangan ding isipin ng komuna ang kita ng lahat. Direktor Wang, pera lang ba ang tinitingnan ng komuna? Ano pa ang silbi ng taong hindi tumitingin sa kabuhayan ng mga tao? Sa 2 taon na ito, sa dagat. Gaano karaming kasuklam-suklam na bagay na ba ang ginawa ni Zhao Shato? Nanghuhuli ng isda gamit ang kuryente at lambat na ubos lahat. Naghahagis pa siya ng pampasabog sa ilalim ng dagat. Sinira niya ang buong malusog na bahura. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Gagawin ko ang gusto kong gawin. May karapatan ka bang diktahan ako? Tama na, nandito ang komuna. Hindi namin hahayaang maghasik kayo ng gulo rito. Itago mo na ang pera mo, Boss Zhao. May kumpletong plano sa pag-aalaga ng yamang dagat si Chen Haisheng. May tunay siyang mayaambag sa nayon. Ipinagkakatiwala ko ang bahaging ito ng dagat kay Chen Haisheng. Huwag ka nang bumalik para manggulo at manggipit. Chen Haisheng, talagang hamak na tao si Zhao Shato.
Ngayong ikaw na ang maihawak sa dagat na ito. Hindi ka magkukulang sa problema. Mag-ingat ka na lang ng husto. Kung may sundalo, haharapin ko. Kung may baha, tatambakan ko. Mula ngayon, ako si Chen Haisheng ang masusunod sa dagat na ito. Nakuha ko na ang kontrata. Ang yabang mo naman. Umalis ka, aso, huwag kang haharang sa daan. Kapatid Haisheng, huwag mong isara ang lahat ng daan para sa sarili mo. Maihawak ka ng isang bahagi ng dagat. Magiging magkakumpetensya na tayo. Malalakas ang hangin at alon sa laot. Madaling mapunit ang mga lambat at kahon. Kapag nangyari iyon, tatakas lahat ng mga similya ng isda. Nilibingan para iyakan mo, hindi mo mahahanap. Malaya kang subukan. Kapag naglakas loob kang manghimasok, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapalaot habang buhay. Bumalik na ako. Ano ang sabi ng komuna? Na isa katuparan ba? Malinaw ang nakasulat na mga salita rito. Simula ngayong araw, ang karagatan sa silangang bahagi ng nayon ay lupa ito ng sarili nating pamilya. Ibig sabihin, nabili na natin ito. Mahigit 2,000 yuan lang ang kapalit. Isang piraso lang ng papel. Haisheng, hindi mapakali ang kalooban ko. Kanina, sumisigaw sa labas ng pader si Aling Siang. Sabi niya, pumunta ka raw sa komuna at 3 away ang sinimulan ni Boss Zhao. Nagbanta si Boss Zhao na dudurugin ka. Paano na tayo mabubuhay pagkatapos nito? Huwag mong pakinggan ang daldal ng matandang iyon. Papel na tigre lang si Boss Zhao. Tinatakot lang niya ako. Gusto niya akong umatras sa takot, pero hindi ako urong. Zen, dati akong walang kwentang tao. Hinayaan kitang magdusa kasama ko. At tiisin ang kahihiyan at sama ng loob. Ngayon, hindi ko lang nabayaran ang lahat ng utang. Kikita pa ako ng marangal. Huwag kang matakot. Kahit bumagsak ang langit. Ako, si Haisheng, ang sasalo. Walang makapipinsala sa inyong mag-ina. Tatay, nakauwi ka na. Tatay, nakabili ka na ba ng bagong bahay? Haha! Lumalangway pa sa dagat ang bagong bahay natin. Kapag nahango na ni tatay ang mga perlas sa dagat, ipagpapatayo niya kay Nanan sa bayan. Ipagpapatayo niya kay Nanan sa bayan. Ng pinakamalaking bahay na may bubong na tisa. Yehe, bagong bahay, bagong bahay. Titira si Nanan sa malaking bahay na may tisa. Alam mo lang talagang layawin ang anak mo. Basta ligtas at tahimik tayong mag-anak. Payag akong tumira sa bahay na putik na ito. Malapit nang matapos ang mga araw ng paghihirap. Narinig ko ang ginawa mo sa ibang lugar. Ang pangingisdang gumagamit ng lason at dinamita. Alam ko ang tungkol doon. Talaga bang mahusay ang kasanayan mo? Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Ang pambihira kong galing ay kilala sa buong dagat na ito. Isang supot lang ng pulbos ang ihulog ko sa tubig. Lilitaw na agad ang mga isdang nakatihaya. Ayos na ayos. Sabihin mo, Boss Zhao, sino ang gusto mong ipahamak? Si Chen Haisheng. Kanina sa bakuran ng komuna, hinarap niya ako at ipinahiya ng todo. Kinuha niya ang bahaging nasa silangan ng nayon. Ang tiwangwang na dagat bilang sakop niya. Bukas, maglalagay na siya ng mga kulungan at magpapakawala ng mga similya ng isda. Walang problema, tatanggapin ko ang trabahong ito. Bukas ng madaling araw. Sisiguraduhin kong si Chen Hai Sheng ay mawala ng kabuhayan. Chen Haisheng, ikaw ang magbabayad kapalit ng buhay mo. Ibabalik mo ang yaman ng dagat. Sa isang gabi lang pagbabayarin kita. Hanggang sa pati sa lawal mo ay maubos. Nanginginig ako sa lamig, lintik. Sino namang magnanakaw sa ganitong kalalim na gabi? Masyado lang maingat si Boss Haisheng. Kapag naglakas loob pumunta rito ang walang hiyang si Boss Zhao. Itong pamalo ko. Ang dudurog sa bungo niya. Ngayon, nagtatrabaho na ako para sa komuna. Tigil, iyan na nga. Ihagis mo ang angkla. Kuya, ang kulungang ito ay puno ng mahuhusay na semilya ng isda na inilagay kahapon. Talagang gamot ang inilagay natin. Kumuha ng pera ng iba. At iligtas sila sa kapahamakan. Sapat na sapat ang ibinigay na pera ni Boss Zhao. Para bilhin ang buhay ng mga semilyang ito. Dalhin dito ang supot ng pulbos. Napakalakas ng gamot na ito. Kapag ibinuhos ito, at sinabayan ng pag-agos ng tubig sa pag-urong ng dagat. Sa buong bahaging ito ng dagat kahit isang buhay na pawikan ay walang matitira. Hulihin ang magnanakaw, may lumason, tulong. May tao sa dalampasigan. Ano ang gagawin natin, Kuya Fa? Nahuli tayo. Takot ka sa lintik na iyon. Unahin nating patahimikin ang espiya sa dalampasigan. Sinasabi ko sa iyo, dagat ito na kinuha ni Boss Chen. Maglakas loob kayong gumawa ng gulo. Padadalhan ko kayo ng bala. Isara mo ang maruming bibig mo at umalis ka na. Aray, naku, kawawa naman ako. Malunod ka, walang kwentang anak ng aso. Itapon ang lason, bilisan ninyo, tapusin at umalis na tayo. Kumagat ka, Afyu.
Subukan mong galawin si Haisheng. Hinahanap ninyo si boss. Bilis, itapon na lahat at magsagwan palayo. Boss, nalaso nila ang tubig. Nagsaboy sila ng lason sa mga lambat. Matibay ang buhay niya. Gumapang siyang mag-isa pabalik. Ako na ang bahala rito. Nabali ang binti niya. Hinampas siya ng sibat sa pangisdaan. Tumakbo sila patungo sa laot. Sa laot sila tumatakbo. Talagang naghahanap sila ng kamatayan. Oras na ngayon ang pag-atras ng malaking tubig. Bumaling sa hilagang silangan ang hangin. Sumasabay sa agos ang bulok nilang bangka. Wala pang 3 liang layo, babangga na sila. Sa mga batong paikot sa labas ng mata ng agos, Afu. Tingnan mo siya. Ngayon, talagang ibabaon ko sa dagat ang mga ito. Ang mga walang kwentang iyan. Kuya Fa, parang may mali sa agos. Hindi na sumusunod ang bangka, umiikot ito. Patuloy itong umiikot. Huwag mataranta, malakas kang sumagwan. Kapag nakaalis tayo sa mabatong bahaging ito, nasa labas ang bangka ni Boss Zhao. Hihintayin at sasagipin tayo roon. Nabali ang sagwan, may kung ano sa ilalim. Siguradong hinabol tayo ng baliw na asong iyon. Akin na siya. May tulo, tumatagas ang bangka, lulubog tayo. Kumuha ng palanggana at sumalok, bilisan mo. Aray. Saklolo, bayani, maawa ka sa akin. Hindi ako marunong lumangoy. Ibigay mo ang natitira sa iyo. Ilabas mo lahat ng pulbos na gamot. Kapag nagsalita ka pa ng isang salita, sisipaan kita pababa para ipakain sa mga pawikan. Boss Zhao. Sa pagkakataong ito, pati ang sarili mo. Pati sa lawal mo, natalo mo na sa sugal. Hindi ka ba pwedeng tumigil sa pakikipagsapalaran? Ilang araw pa lang tayong namumuhay ng maayos. Pero muli mong ipinuno ng dugo ang katawan mo. Kung may mangyari sa iyo, paano kami mabubuhay ni Nannan? Gasgas lang ito. Ano ang ibig mong sabihing pakikipagsapalaran? Kung hindi ako pupunta, masisira ngayong gabi ang lahat ng lambat natin. Iyan ang kabuhayan ng buong pamilya natin. Dahan-dahan, masakit. At Zen, masakit talaga. Masakit, mabuti nga sa iyo. Para matuto ka na. Sabi ko na nga ba, Si Boss Zhao ay siguradong gagawa ng masama. Wala siyang kahit katiting na pagkatao. Hayop siya. Huwag kang matakot, tatay. Ihipan ka ni Nannan. Kapag hinipan, hindi na masakit. Hindi na tatakot si tatay. Nariyan si Afu para protektahan tayo. Napakabangis ni Afu ngayon. Pinaalis niya ang lahat ng masasamang tao. Napakabait talaga ni Nannan. Hindi na masakit, Zen. Hindi pwedeng palampasin na lang ito. Ako na ang kukuha sa karagatang ito. Para maayos nating mapatakbo ang hanap buhay natin. Dahil ayaw akong tantanan ni Boss Zhao. Kaya tuluyan kong binaligtad ang mesa niya. Haisheng, ano ang ginagawa mo? Napakarami niyang tauhan. Huwag kang gumawa ng katangahan at manggulo sa kanya. Wala akong nilalabag na batas. Sumusunod ako sa mga patakaran. Ang mga taong ito ngayong gabi ay ipinatawag ni Boss Zhao. Nasa akin na ngayon ang mga saksi at ebidensya. Pupunta ako sa himpilan ng seguridad. Bago sumikat ang araw. Sisiguraduhin kong si Zhao Xiaotao ay tuluyang sisikat sa ating bayan. Ikandado mo ang pinto sa bahay ng 3 araw. Kahit gumuho ang langit, huwag kang lalabas. Afu, ilabas mo ang pinakamalaking lambat ng ating pangisdaan. Maganda ang hangin ngayon. Napakatalino talaga ni Boss. Ang batang si Chen Haisheng ngayon ay malamang. Nakaharap sa 3 isda sa dagat at umiiyak. Makikipaglaban ka sa akin. Ni hindi man lang niya tiningnan ang sarili niyang kalagayan bago sumabak. Peklat ang mukha. Lintik, paano siya nahuli? Boss Zhao, maayos ang plano mo, May mga taong pumasok sa akin. Pasilidad ng pag-aalaga ng lamang dagat kagabi. Gusto nilang sirain ang kabuhayan ko. Chen Haisheng, huwag kang basta paratang. Anong pakikialam ang sinasabi mo? Sino, hindi ko man lang kayo nakita. Ang 2 taong tinutukoy mo ay mga tauhan ng aming boss na masunurin sa batas. Huwag kang basta kumuha ng 2 tao at pagbintangan sila. Boss Zhao, hindi ito basta pagbibintang. Umamin na silang 2 sa lahat. Hindi lang sila mga palaboy. Mga wanted na magnanakaw at mga ngaso rin sila. Inamin din nilang ikaw ang nagbayad ng 400 para umupa sa kanila at maglagay ng lason sa loob ng maninisid. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kailan ko sila binayaran? May ebidensya ka ba?
Kung walang ebidensya, sisiguraduhin kong hindi kayo makakatakas ng buhay. Gusto mo ng ebidensya, napakadali lang humanap niyan. Nakuha ito sa katawan ni Peklat. May tatak ng pribadong selyo ng palaisdaan ng pamilya Zhao. Zhao Shetu. Ulol ka, anak ng aso. Ipinahamak mo ako. Sinabi mo walang may-ari ang bahaging iyon ng dagat. Ako mismo ang naglagay ng lason doon. Ngayon, wasak na ako. Huwag mong isipin na makakalusot ka rin. Siya rin ang nagbigay ng supot ng lason kay Teniente Liu. Hindi matututulan ang ebidensya. Zhao Shetu, sinadya mong sirain ang sama-samang produksyon. Umupa ka ng mga wanted na kriminal para maglagay ng lason. Maraming kaso ang isinampa laban sa iyo. Sumama ka sa akin sa himpilan ng seguridad ng komuna. Hintayin natin ang mga pulis ng county na susundo sa iyo. Teniente Liu, nagkamali ako. Nabulag lang ako sandali sa kasakiman. Kapatid na Haisheng, babayaran kita ng doble. Huli na. Itago mo ang pera mo. Para pambili ng sabon sa kulungan. Huwag, bitawan ninyo ako. Dalhin siya. Lagyan ninyo ng selyo ang pintuan ng palaisdaan. Aray. Sa wakas, malinis na ang bahaging ito ng dagat. Ang laso na ikinalat nila kagabi ay hindi man nakapasok sa mga lambat. Ngunit tinangay ito ng ilalim na agos sa paligid. Hindi ko alam kung may napinsala itong mga barko sa malayong dagat. Kailangan kong bumaba at alamin ang ilalim. Dekalidad na pulang batik na isda. Ang laki naman nito. Ginto. Lumabas na ang malaking kayamanan. Talagang mula sa dagat ito nakuha. Nakakasilaw ang kintab ng ginto. Isang lumubog na barko sa ilalim ng mata ng agos. Ilang malalaking ball ito. Isang piraso lang ito na basta ko nahawakan. Diyos ko po. Kapag nalaman ito ng iba, may buhay pa kaya ang buong pamilya natin? Itago mong mabuti. Hindi pwedeng mabunyag ang bagay na ito. Kahapon, nilason tayo ng peklat na mukha. Kahit nakulong na ang tao. Takot pa rin akong kumalat ang balita. Tahiin ko para sa iyo ang isang lihim na bulsa. Isuot mo palagi sa katawan. Dalhin mo ito bilang pananggalang kapag lalabas ka. Tatay, ano ba ang nilalaro mo? Kumikinang ang ginto. Wala iyon. Kumikinang lang na bato mula sa dagat. Nanan, lumabas ka at makipaglaro kay Afu. Tapos na. Subukan mo. Huwag mong hahayaang may makapap nito. Haisheng, sobra na ang perang ito. Nakakatakot sa dami. Huwag ka nang sumisid para rito, pwede ba? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ilang mata na ang nakatutok sa dagat na ito. Kahit hindi ko kunin ang bagay na ito. May ibang kukuha rin ito. Kapag may kumuha, mapapahamak ang buong nayon natin. Mag-ingat ka sa paglabas mo ngayon. Umuwi ka ng maaga. Hihintayin kita sa bahay. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa komuna para alamin ang susunod na hakbang. Dalawang malaking truck. Itim ang mga ito. Bakit ka sumisigaw? Sino ang dumating? Ang amo ay si Direktor Wang. May kasama siyang ilang lalaking naka-Amerikana. Pumunta sila sa mailok ng pagsisid. Mga taga-ibang lugar na naka-Amerikana. Boss Hu. Ito ang look ng pagsisid ng aming komuna. Malawak nga ito. Hindi naman maliit ang lawak nito. Pero narinig kong ang bahaging dagat na ito ay ipinaupa ninyo sa isang taga na yon. Totoo, lumagda siya ng kontrata. Pero, Boss Hu, kayo ay isang malaking negosyante mula sa Hong Kong. Kung mapusuan ninyo ito, maaari pa nating pag-usapan. Pag-usapan ang ano? May kontrata na, may tatak na ng opisyal na selyo. Ang dagat na ito ay pag-aari na ngayon ng pamilyang Chen. Ikaw si Chen Haisheng. Ikaw yung gumastos ng 2,000 yuan para umupa rito. Iyong pilay na tumawid sa dagat. Wala kang pakialam kung pilay ako o hindi. Pwede kang mamasyal at magmasid. Huwag mong gagalawin ang lambat ko. Ang tapang mo, ganyan ka magsalita kay Boss Hu. Mainitin talaga ang ulo ng mga kabataan. Gusto ko ang tuwiran at walang paligoy-ligoy. Nagustuhan ko na ang bahaging dagat na ito. Magbabayad ako ng 10,000 yuan para bilhin ito ng tuluyan. Ang kontrata ng pag-upa na hawak mo. Haisheng, pumayag ka na agad. Haisheng, konsiderasyon na iyan para sa iyo. Hindi ito ipinagbibili. Huwag maging sakim. 20,000 yuan na. Tunay na ginto at pilak ang perang ito. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Hindi ipinagbibili ang dagat na ito. Kahit 40,000 yuan. Kahit 2,000,000 yuan, hindi ko ito ipagbibili. Walang hiyang hindi marunong makontento. Ayaw mong uminom ng maayos, kaya mapipilitan kang uminom ng parusa. Tigil, Chen Haisheng. Paano mo nagawang saktan ang mga tauhan ko? Haisheng, nababaliw ka na ba? Dayuhan siya. Ang pagsira sa negosasyon at pamumuhunan ay makapagpapakulong sa iyo. Dahil dayuhan siya, pwede na siyang manakit basta-basta. Pagdating mo sa teritoryo ko, susunod ka sa mga patakaran ko.
Chen Haisheng, huwag kang magpanggap na tanga. Akala mo ba gusto ko talaga? Ang mga isdang ito sa dagat. Ang nasa ilalim ng mata ng agos ay hindi. Kayang lunukin ng isang taga-bukid na tulad mo. Malalim ang tubig. Mag-ingat ka at baka malunod ka. Hindi ko maintindihan ang mga kalokohan mo. Ayos lang kung hindi mo naiintindihan. Isang paalala lang ang sasabihin ko sa iyo. Kahit nakulong na ang peklat ang mukha na iyon. Marami pa rin akong tauhan. Malakas ang hangin at alon sa dagat na ito. Kapag nasira ang mga lambat mo balang araw. At may nangyaring masama sa buong pamilya mo. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Nanganganib kang takutin ang pamilya ko. Nagbibigay lang ako ng mabuting babala. Direktor Wang, umalis na tayo. Hu Jingshan. Makinig kang mabuti. Ako ang masusunod sa mga patakaran ng dagat na ito. Kahit sino pang maglakas loob manghimasok. Puputulan ko ng kuko. Paano mo nagawang harapin? Si Hu Jingshan ng ganoon. Sino ba siya para magmalaki? Pumunta sa harap ng pintuan ko para agawin ang kabuhayan ko. Tapos ako pa ang maglilingkod sa kanya. Hindi siya ordinaryong tao. Noong namimili ako. Sa kabisera ng lalawigan, narinig ko na ang tungkol sa kanya. Kahit ano pa. Sa Hong Kong, may lihim na negosyo ang pamilya Ho. Sa pangalan, nag-import at nag-export sila. Pero palihim silang nagpupuslit sa ilalim ng dagat. At nagnanakaw ng mga antigong kayamanan. Nagnanakaw sila ng mga antigong kayamanan. Tama. Mayroon silang profesional na kagamitan sa pagsisid at mga barkong pangsalba. Kapag minatyaga nila ang isang bahagi ng dagat, wala silang iniiwang kahit basag na mangkok na may pangalan. Siguradong siya ang kumuha ng mga tauhang nagmamanman para sa kanya. Ano ba talaga ang nahawakan mo sa ilalim ng dagat na iyon? Wala naman. Ilang malalaking abalon lang. Gusto niya iyong bilhin sa mababang presyo, pero tumanggi ako. Ganoon lang kasimple. Pare, payuhan kita. Kung may nakuha kang delikadong bagay, isuko mo agad sa pamahalaan. Para sa pera, ang mga taong ito kayang gawin ang kahit anong kalokohan. Kuya Lee, salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Naiintindihan ko na ang sitwasyon. Ako na ang taya sa inuming ito. Mauuna na ako. Hi Sheng, sino sila? Huwag kang matakot. Pumasok ka at isara ang pinto. Maganda ang asawa mo. Mukhang maayos ang pamilya ninyo. Talagang nakakainggit. Binalaan na kita. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Bitawan mo ako, boss. Munting kapatid Chen. Gumamit ng kamao, gawain iyan ng mga barbaro. Mga negosyante tayo. Dahil ayaw mong ibenta ang dagat. Susunod tayo sa mga patakaran sa daan. Ano ito? Sa ikalima ng susunod na buwan, may subastang pangkaragatan sa isang barko sa Hong Kong. Isa rin itong paligsahan sa paghahanap ng kayamanan. Dahil may hawak kang tunay na kayamanan. Dalhin mo iyon. Pumunta ka para makita ang mundo. Wala akong interes. Ayos lang kung hindi ka pupunta. Pero balita ko, ang mga bangkang pangisda sa inyong nayon ay nangingisda lahat sa karagatang iyon. Paano kung isang araw ay sumabit ang lambat sa mata ng agos? O mabutas ang imbakan ng isda? Hindi natin masasabi ang maaaring mangyari. Naghahanap ka ba ng gulo? Hahaha, nakuha ko ang ibig mong sabihin. Pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Hong Kong, saan iyon? Napakalayo roon. Hindi ka pwedeng pumunta. Isa itong piging ng Hongmen. Papatayin ka nila. Alam kong isa itong bitag. Pero ang walang hiyang si Ho Jingshan na iyon ay ginagamit ang lahat ng bangkang pangisda ng nayon. At ang mga imbakan ng lambat natin para bantan ako. Kung gayon, tumawag tayo ng pulis. Pumunta tayo sa komuna at magsampa ng reklamo. Walang silbi, wala pa siyang ginagawang masama. Hindi siya kayang kontrolin ng komuna. Galing siya sa ibang lalawigan. At hindi pwedeng mabunyag ang tungkol sa lumubog na barko. Kapag nalantad ito, mas marami pang masasamang loob ang darating kaysa sa kanya. Tatay, hindi ka ba masaya? Bumalik na naman ba ang masasamang tao? Hindi. Anak, aalis si tatay bukas. Para asikasuhin ang isang bagay sa malayong lugar. Manatili ka rito at makinig kay nanay. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Hindi na natin kailangan ang bagay na iyon. Pwede ba? Ibigay na lang natin sa kanya. Ibigay sa kanya ang panaginip niya. Hindi ba niya gustong maghanap ng kayamanan? CJ, susuong ako sa pugad ng dragon at lungga ng tigre. Hi Sheng. Kailangan mong makabalik ng buhay. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang alas. Hindi guguho ang langit. Tumigil ka riyan, ano ang ginagawa mo? Pribadong salu-salo ito. Kung mamamalimos ka, sa ibang lugar ka pumunta. Si Hu Jingshan ang nag-imbita sa akin. Pumunta ka at ipaalam sa kanya. Dumating na si Chen Haisheng. Sa itsura mong hampas lupa. Ang mga iniimbitahan ng aming amo ay pawang malalaking mayayaman. Wala ka man lang imbitasyon. Umalis ka na, bilis. Pupunitin ko ang imbitasyong iyan. Kung hindi kayo magpapasabi sa kanya, aalis ako ngayon din.
Kapag dumating ang oras, buhay ninyo ang kukunin ni Hu Jingshan. Maghintay ka, tatanungin ko ang amo. Itaas ang 2 kamay. Kakapapan ka namin. Sige, maaari ninyo akong kapapan. Pero huwag ninyong gagalawin ang kahon ko. Babalian ko ng lieg ang sinumang gagalaw dito. Pumasok ka, nasa 2 palapag ang bulwagan. Boss Ho, sino ang taong ito? Bakit amoy dagat siya? Talagang nakakasira ng kasiyahan. Lalong lumalala ang seguridad sa barkong ito. Kahit sinong tambay ay pinapapasok. Mga boss, huwag kayong magalit. Siya ang kasosyo ko sa negosyo sa loob ng bansa. Si Chen Haisheng, ang boss ng mga mangingisda. Chen, naglakas loob ka pa talagang pumunta. Akala ko nagtatago ka. Sana yon ang mga mangingisda at hindi na nangangahas lumabas. Buong yabang mo akong inimbitahan dito. Paano naman ako hindi pupunta? Bantayan mong mabuti ang mga gamit. Dinala ko na. Dinala ko na. Mabuti kung dinala mo na. Mabuti kung dinala mo na. Pero ngayon, paligsahan natin ito sa paghahanap ng kayamanan. Hindi pwedeng basta baliwalain ang mga patakaran. Ilabas na ng lahat ang kanilang mga baraha. Lolo Song, ilabas mo ang gamit ko. Para mamulat ang mga mata ninyong mga amo. Isang pambihirang pulang hiyas. Napakalaki ng batong ito. Magkano kaya ang halaga nito? Talagang malaki ang pusta ni Boss Ho. Kapag isinubasta ito sa Hong Kong, kahit kaunti, aabot ito ng 50,000. Magaling ang mata ninyo, mga amo. Ang pulang hiyas na ito ay galing sa timog dagat. Napakataas ng kadalisayan nito. Bihira ito sa buong mundo. Chen Haisheng, nailabas ko na ang baraha ko. Ikaw naman. Tingnan natin kung ano ang nakuha mo mula sa basurang dagat na iyon. Kapag wala kang mailabas na magandang bagay. Ngayon mismo, kailangan mong tumalon sa barko at ipakain ang sarili sa mga pating. Nababaliw ka na sa paghahangad ng pera. Ito ba yung kalawanging bakal na nahulog mula sa angkla ng barko? Dilatan ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Sandali, huwag gagalaw. Patingin nga. Diyos ko. Purong ginto ito. Ito ay gintong ingot na ginawa ng sinaunang pamahalaan. Tingnan ninyo rito. Opisyal na selyo ito ng hukbong dagat ng Dinastyang Ming. Malaki ang halagang pangkasaysayan ng bagay na ito. Totoong gintong ingot ito. At napakalaki pa. Hindi bababa sa 5 jin ang bigat nito. Kahit gintong ingot pa iyan, ano naman? May presyo ang ginto. Sinusukat ang bayad kada gramo. Pampagana lang sa gana ang ginto. Boss Ho, bakit ka nagmamadali? Isang sirang mangkok lang iyan. Magkano ba talaga ang halaga niyan? Ginagamit ninyo iyan sa pagkain sa bahay, hindi ba? Huwag mong hahawakan, huwag na huwag. Tingnan ang kulay at kalidad ng luwad nito. Walang duda, ito ang tanyag na porselana ng Chaikin. Wala pang 10 piraso ng Chai porcelain ang natitira sa mundo. Kung tunay nga ang pirasong ito, walang katumbas ang halaga nito. Ang isang mangkok na ito, kayang bilhin ang kalahati ng mga kalye sa Hong Kong. At ikaw, Boss Hu. Boss Hu. Natalo ka sa pagsusubasta ng kayamanan. Ikandado ang pinto. Walang pwedeng lumabas. Boss Hu, ano ba ang ginagawa mo? Mga lehitimong negosyante tayo. Tumahimik ka, sinumang makialam ngayon. Itatapon ko sa dagat at ipakakain sa mga pating. Chen Haisheng, may tapang ka rin pala. Ang isang napakahalagang bagay na ito. Diretso mong ipinadala sa pintuan ko. Akala mo ba nanalo ka na? Pandaigdigang karagatan ito. Sinaktan mo ang mga tauhan ko. Papatayin kita. Walang makaalam. Gusto mo bang agawin ito sa dahas? Hindi ako nang aagaw. Bumibili ako. Bibilhin ko sa halagang 100,000 ang lahat ng laman ng kahong ito. Pati ang kontrata sa pag-upa sa bahaging iyon ng dagat. Pumirma ka na. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Sinabi ko ng pag-aari ng bansa ang mga bagay na ito. Hindi sa iyo, Hu Jingshan. Akala mo ba nag-iisa lang ako? Isang suntok lang ang katapat ng 3 tauhan mo. Tigilan mo ang pagpapanggap na makapangyarihan. Ano ba ang malalaman ng isang mangingisda? Alam ko ang nangyari 60 taon na ang nakalipas. Kung paano lumubog ang barkong pangkalakal na may dalang salapi ng pamahalaan at mga porselana. Sa mata ng Agos. Ito ang tala ng nabasa sa silid ng kapitan ng lumubog na barko. Ang tala sa paglalayag na natagpuan sa lihim na lagayan. Taon 27 ng Republika ng Tsina. Nasagupan ng barko ang mga pirata. Hu Jingshan ang pangalan ng pinuno ng mga pirata. Siya pala ang lolo mo. Kaya pala ang dating negosyo ng pamilya Ho ay may ganito kalaking lihim. Peke ang lahat, siya ang nag-imbento at gumawa ng mga iyon. Harangan ninyo siya. Alisin ang lahat ng kaugnay na dokumento. Hanapin mo si San. Hu Jingshan, subukan mong galawin ako. Bago ako pumunta rito, kinopya ko na ang talaan. At gumawa ako ng 3 kopya ng laman nito. Ipinadala ko ang isa sa pulisya ng distrito. Bukas ng umaga, malalaman ng buong Hong Kong na mamamatay tao at pusakal na kontrabando ang pamilya Ho. Mga pirata. Mga pirata.
Pinagplanuhan mo ako. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Akala mo ba, dahil may pera ka, pwede mong gawin ang kahit ano? Sinasabi ko sa iyo, ako ang masusunod sa mga patakaran ng dagat na iyon. Mula ngayon, susuko na ako. Susuko na ako. Chen Haisheng, malupit ka. Ako, si Hu Jingshan, ay sumusumpa na hindi na muling makikialam sa dagat na iyon. Buksan ang pinto at ihatid ang bisita palabas. Haisheng, ikaw ang dakilang bayani ng ating komuna. Mag-isa kang pumunta sa karagatan ng bayan. At pinaatras ang mga ganid na negosyante ng Hong Kong. Pati ang mga pambansang kayamanan mula sa ilalim ng dagat. Ay buong-buo mong naiuwi. Nagpalabas na ng utos ang mga pinuno ng distrito. Gagantimpalaan kanila ng malaki. Kalihim Liu. Kalihim Liu. Nandito ang lahat ng gamit. Walang kulang kahit isa. Ihahandog nating lahat sa bayan. Mga kababayan, naglabas ng kautusan ang distrito. Dahil sa kabayanihan ni Chen Haisheng sa pagprotekta sa mga pambansang kayamanan, ang karagatan sa loob ng mga maninisid ay hindi na siya pagbabayarin ng upa sa loob ng 10 taon. Mabuti. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Mula ngayon, ang dagat na ito ay sama-sama nating papaunlarin. Ako, si Chen Haisheng, ang mangunguna sa ating lahat tungo sa ginhawa. Zen, dagdagan mo ang kain mong karne. Kamakailan, abala ka sa kulungan sa dagat. Kaya pumayat ka sa pagod. Hindi ako pagod. Natutuwa akong makita na araw-araw ay lumalaki ang mga sea cucumber sa kulungan. Masayang-masaya ang puso ko. Araw-araw may karne tayo. Ang galing talaga ni tatay. Ang bait talaga ni nanay. Dahan-dahan lang kumain, munting matakaw. Walang umaagaw sa pagkain mo. Nan, alam mo ba kung bakit ang pamilya natin ay nakakakain ng karne araw-araw? Dahil pinakamagaling si tatay. Pinaalis ni tatay ang masasamang tao. Hindi lang dahil magaling si tatay, kundi dahil sa malawak na dagat na iyon. Pinapakain tayo ng dagat. Kaya dapat din nating alagaan ang dagat. Hindi natin ito dapat sirain. At bibigyan tayo nito ng magandang buhay. Natatandaan mo ba? Pinapakain tayo ng dagat. Kaya dapat din nating alagaan ang dagat. Haisheng, ang mga paghihirap na pinagdaanan natin ay tunay ngang nalampasan na natin. Nalampasan na natin. Mahaba pa ang magandang buhay ng pamilya natin mula ngayon.